Itong si Ginoong Fu bakit hindi pa dumadating? Hindi naman ako ni stand up? Ginoong Fu, ang suot ninyo. Galing lang ako sa construction site. Medyo traffic sa daan. Pasensya na. Nakakahiya naman. Nag-leave ka para sa akin para pumunta dito at magpakasal. Ang kumpanya ninyo, hindi naman bawas sa sahod ang leave? Ako? Hindi bawas. Ang kumpanya ninyo ay mabuti naman pala. Tara na, magpakasal na tayo. Hindi ko inaasahan na ako ay nagpakasal sa isang lalaking minsan ko lang nakita. May bahay ako sa Ilan B1, may isang bahay. Pagkatapos ng kasal, lumipat ka na doon. Sinusustentuhan mo ba ako? Ang sweldo ko ay 10,000. Ang sweldo mo ay 5,000. Normal lang na sustentuhan kita. Hindi kita pwedeng pabayaan. Mukhang kawili-wili siya. Hindi ka ba natatakot na dumikit ako sa iyo? Ang gwapo-gwapo mo, hindi naman ako lugi. Mag-add tayo sa WeChat para madali tayong mag-usap. Xingzu, bakit hindi ka pa dumarating? Ang ating kumpanya, ang bagong presidente. Sabi ngayon daw siya magsisimula. Nasaan ka? Ang bagong presidente, sige pupunta na ako agad. Oy, Oo nga pala, may gagawin ako ngayon. Hindi kita masasamahan sa paglipat. Ikaw na ang makipag-ugnayan sa moving company. Babayaran ko na lang mamaya. diretso rin naman ako, ihahatid na lang kita. Nagtatrabaho ako sa financial center. Wala namang construction doon. Hindi yata tayo pareho ng daan. May aasikasuhin din ako doon. Tara na. Dumating na tayo. Ito ang pinagtatrabahuhan ko. Oo nga pala, ang mahal ng sasakyan mo. Malamang sa kaibigan mo o amo mo iyan. Sa pag-uwi mo, ingat ka talaga. Huwag mong gasgasan o banggain. Nag-search ako kanina. Ang pintura ng sasakyan, imported lahat, hindi mura. Ingat palagi sa daan. Sige. Oo nga pala, huwag kang dahil nagtatrabaho ako sa malaking kumpanya, makaramdam ng inferior. Magaling ka rin sa trabaho, walang mataas o mababa. Nag-aambag ka sa Beijing, nagtatayo ng matataas na gusali. Sama-sama tayong magsikap. Oh, sige, magsikap. Master Fu, simula ngayon ikaw na ang presidente ng Fu Group. Malapit nang magsimula ang pulong ng lupon. Xingju, narinig mo ba? Ngayon, may mataas na antas na pagpupulong sa itaas. Si Fuye ang mamamahala sa ating kumpanya. Sino si Fuye? Hindi mo man lang alam kung sino si Fuye? Hindi mo alam? Ang pamilyang Fu ay ang nangungunang pamilya sa Beijing. Ang kanilang negosyo ay umaabot sa buong mundo, mula sa pananalapi hanggang sa teknolohiya. Mula sa real estate hanggang sa militar at depensa, walang industriya na hindi pasok ng pamilyang Fu. Si Fuye mismo ay mas kahanga-hanga. Sa edad na 20, siya na ang namahala ng buong European na negosyo. Ang kanyang pamamaraan ay matindi at mabilis. Pero hindi siya tumatanggap ng interview. Sa internet, wala kahit isang malinaw na larawan, wala. Napaka-misteryoso. Pero sabi ng chismis, ang gwapo raw niya. Pero ang ugali. Ano ang tungkol sa ugali? Medyo pervertido. Si Fuye ay may kasintahan na 7 taon. Sinundan niya ito mula Haicheng hanggang Europe, at mula Europe hanggang Gangcheng. Pero ang babae ay bigla siyang iniwan. Hindi inaasahan na si Fuye ay isang mandirigma ng dalisay na pag-ibig pala. Iyon ay nakaraan na. Narinig ko na si Fuye pagkatapos masaktan ng kanyang puso, naging isang malamig, at walang pusong malupit na pinuno. Siya ang namamahala sa mga overseas na kumpanya ng Fushi. Noong nakaraang buwan, ang planning department ay nagsumite ng proposal. Pinaayos niya ito ng 27 beses. Pero sa huli, ginamit pa rin ang unang bersyon. Kung maglalakas loob kang tumutol, Napakasama ng ugali. Mas mabuti pa ang quickie marriage kong asawa. Kahit na mahirap siya, medyo. Xingju,
Umupo ka ng maayos. Dumating na si Fuye. Magandang araw po, Secretary Lin. Magandang araw po sa mga direktor. Ginoong Fu, bakit po hindi ninyo sinasabi kay Mrs. ang tunay ninyong pagkatao? Ang pamilya Fu ay malaki at sikat. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng puwersa ay patuloy na naglalagay ng tao sa tabi ko. At saka, hindi ko pa siya lubos na kilala. Ang mga bagay na ito. Pag-usapan na lang natin sa susunod. Dahil kasalang peke lang naman ito, kaya gumawa ako ng prenuptial agreement. Bawat buwan, Bigyan mo ako ng 5,000 piso para sa pang-araw-araw na gastos. Dahil abala ako sa trabaho, kaya pagkatapos ng kasal, ako ang bahala sa labas. Ikaw naman sa loob ng bahay. At itong 5,000 piso ay para sa iyo bilang pang-araw-araw na gastos. 5,000, hindi ba sobra na iyon? Ang iyong sahod kada buwan ay 10,000 lang naman. Hindi naman lahat ay para sa iyo. Araw-araw akong umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi, kaya ang mga halaman at bulaklak sa bahay, pati mga pusa at aso, ay ipapasa ko sa iyo. Pero babae ka rin naman. Hindi mo ba naramdaman na lugi ka? Ito ay kasunduang kasal. Ako ang nagmungkahi. Kaya hindi pwedeng ikaw ang malugi. Pero ang ikalawang tuntunin ng kasunduan, bawal ang matulog ng magkasama, bawal ang mga liwa, balak mo bang? Matulog tayo sa magkahiwalay na kwarto? Kasalang kasunduan lang naman ito. Kaya hindi natin kailangang gampanan ang mga tungkulin ng mag-asawa. Pero ako ay may matinding emotional cleanliness. Pagkatapos ng kasal, pareho tayong hindi pwedeng mangaliwa. Ang kasunduan ay 1 taon. Kung ang isa sa atin ay maagang magtapos ng kasunduan, kailangang magbayad ng 10 milyong piso bilang penalty. Pero wag kang mag-alala. Basta hindi mo labagin ang kasunduan, hindi kita papabayarin ng penalty. Kung walang problema, pumirma ka na sa itaas. Dito, maglagay ka na lang ng thumb mark. May inkpad ba tayo sa bahay? Gamitin na lang natin ang lipstick. Halika. Maganda ang kulay nito. Kung wala ka nang gagawin, magpahinga ka na. May tatapusin pa akong design. Oo nga pala. Alam mo ba ang bagong president natin? Sino ba? Siya ang sikat na Ginoong Fu. Ayon sa sabi-sabi, isa siyang pumapatay ng walang dugo, isang malupit. Sino ang nagsabing malupit? Si Ginoong Fu. Ganyan ang sabi ng lahat. Narinig ko. Parang iniwan siya ng ex-girlfriend niya pagkatapos nun, kaya nagbago ang ugali niya. Araw-araw, pinahihirapan niya ang mga empleyado. Ang makita ay totoo, ang marinig ay hindi. Hindi mo alam ang sitwasyon. Bakit ka nagmamadaling magdesisyon? Totoo naman ang sinasabi ko. Ang kagawaran ng disenyo at kagawaran ng proyekto. Baka araw-araw silang mabuhay sa matinding paghihirap. Ang hirap ko talaga. Paano ba naman napunta sa akin ang ganitong amo? Ang amo niyo siguro. Naghahanap lang ng perpekto. Perpekto? Iyon ay abnormal. Alam mo ba? Ngayon kasi, nagbago kami ng 11 beses ng proposal. A4 version, A3 version, color print version, black and white simple version, landscape at portrait. Ang pinaka nakakaloka, pagkatapos ng trabaho, humihingi pa siya ng gold foil stamping version. Iniisip niya ang design department namin. Parang printing press. Ganyan mo ba kaayaw? Ang amo niyo? Actually, hindi naman sa ayaw. Kasi siya, nasaktan sa pag-ibig, kaya nagbago ang mood niya. Narinig ko bipolar disorder. Anong disorder? Kayo pala. Ganyan magchismis. Tungkol sa amo niyo. Ganyan ang sabi ng lahat. Kakaiba? Sinabi ko ang amo ko. Bakit ka nagmamadali? Tama na. Kailangan ko pang magpagabi para sa design. Salamat. Gagawa na ako ng design. Design? Huwag magmadali. Oy, mali ba ng pinto ang pinasukan ko? Lola, paano niyo po ako nahanap dito? Sinabi sa akin ni Secretary Lin. Bakit ba?
Pinayagan kayong dalawa na magpakasal ng hindi ko alam? Hindi naman ako, itong matandang babae ay pumunta ng walang imbitasyon? Magandang araw po, Lola. Ako si Xingzu Meng. Ito ba ang itinago mo sa aming buong pamilya na asawa mo? Halika rito, anak. Umupo ka, tingnan ka ni Lola. Mabuti kang bata. Ang ganda ng mukha mo. Maayos at tahimik. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod? Lola, kami ni Xingzu ay kakasal pa lang, mga 2 taon pa. Para sa aming dalawa pa yon. Isang lalaki. Anong mag-isa? Ang magkaanak ang mahalaga. Xingzu, tama naman, di ba? Sigurado kami na sa lalong madaling panahon ay bibigyan ka namin ng isang matabang apo. Ayos. Si Xingzu ang mas maunawain. Ikaw naman, Pilyo. Palagi mo akong pinapag-alala. Narito. Ang regalo ko sa'yo. Salamat po, Lola. Ang mahal naman nito. Mumurahing bagay lang yan. Kayong mga babae ay mahilig sa mga ito na kumikislap. Araw-araw mong palitan ang suot. Pero Kaloob ito ni Lola. Tanggapin mo na. ang gawa nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sigurado. Baka binili ni Lola sa livestream na peke. Salamat po, Lola. Ang bait niyo po. Sa susunod na handaan, umauwi kayo ni Tingyu. Ano ito? Lola, ito ay panloob na dokumento ng kumpanya. Hindi dapat ilabas. Oo, sa proyekto niya ito. Tinutulungan ko siya sa layout. Dokumento lang naman. Bakit ganyan ang reaksyon? Sige. Hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Tandaan nyo, maaga akong bigyan ng apo sa tuhod. Ako? Kanina ba masyadong malaki ang sinabi ko? Matabang apo sa tuhod masyadong sobra? Sa tingin ko, taos-puso ang sinabi mo. Ako, magde-drawing na. Xingzu, ang pakikipagtulungan sa Hesheng Group, pero ang aming design department nagpupuyat araw-araw ginawa sa overtime. Ngayon, si tagapamahala Fang ng pangkat ng proyekto, na aksidente ikaw na lang ang aasahan namin. Huwag kang mag-alala. Ang proyekto ng Shengteng ako ang sumusubaybay mula pa noong una, tiyak na walang magiging problema. Kailan ang usapan tungkol sa proyekto na kailangan ng design department na lumabas? Si Director Fang ay naaksidente ngayon. Si Madam ang pinaka-nakakaintindi sa proyektong ito. Wala tayong magagawa, kaya kailangan namin siyang tawagin dito. Amo Jiao, hindi ko na kaya. Sa totoo lang, pwede naman tayong mag-usap sa ibang lugar. Ang isang magandang babae tulad mo. Bakit kailangan mong maghirap ng ganyan? Pumunta ako para makipag-usap tungkol sa partnership. Si tagapamahala Fang, bigla kang pinapunta. Di ba gusto niyang makipag-usap ka sa akin sa kama? Kung hindi mo ako pagsisilbihan ng mabuti, huwag mong isiping makakaalis ka rito. Mangyaring respetuhin mo ang iyong sarili. Kung mabigat o hindi, subukan mo malalaman mo. President Fu, bakit ka pumunta rito? Ang tao ko ay pinangahasan mong galawin. Ang tao ninyo. President Fu, hindi ko alam na tao pala siya ninyo. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon. Hindi ba magmumukhang wala akong mukha? Ipaalam sa legal department. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shengtang. Anumang kumpanya na maglakas loob na makipagtulungan sa Shengtang ay kalaban ng pamilya Fu. Opo. Naiinitan ako. Tulungan mo ako. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?
Ay naku, hindi ba ako pumunta para makipag-usap sa negosyo? Bakit napunta ako sa kontrata kong asawa at natulog kasama siya? Hoy! Hoy! Narinig mo na ba? Ang Shengtang Group ay biglang na bankrupt. Totoo ba iyan? Kahapon lang ay nag-uusap pa tayo tungkol sa negosyo. Totoo iyan. Inulat na ng financial news kaninang umaga. Sabi, naputo lang pondo. Si Amo Zhao ay nawawala. Na bankrupt? Oo, Xingzhu. Kahapon, noong pumunta ka para makipag-usap sa negosyo, may napansin ka bang anumang palatandaan? Wala akong maalala. Meng Xingzhu, hinihiling ni Amo Fu na pumunta ka sa opisina. Sige, pupunta na ako. Xingzhu, pumunta ka sa opisina ni Amo Fu. Ano ang gagawin mo? Baka kahapon yung usapan tungkol sa negosyo ay nagalit si Amo Fu at tatanggalin ka. Na-bankrupt na ang Shengtang. Nakatulong ako sa kumpanya na maiwasan ang panganib. Tatanggalin pa rin ako ni Amo Fu? Hula ko lang naman. Pero si Amo Fu ay pabago-bago ang mood. Ikaw, see you lang. Fuye, hinahanap niyo po ako? Fu Tingyu, bakit ka nandito? Bakit ka nakaupo dito? Ito ay opisina ni Fuye. Hindi mo ba kinuha ng kumpanya namin ang proyekto? Talagang nasa Fu Group ninyo ako gumagawa ng malaking proyekto. Itong si Fuye ay sikat na napaka-maarte. Talaga? Pero sa tingin ko, madali siyang kausap. Si Fuye ay sikat na halimaw. Sa pribado, binigyan namin siya ng palayaw, tinatawag na buhay na demonyo. Ay nako, nandito na si Fuye. Araw-araw, sa ganitong oras siya pumupunta sa opisina. Kung makita niya na may ibang tao sa opisina niya, pareho tayong mapapahamak. Tara. Hindi na. Fuye. 10 minuto na lang bago magsimula ang meeting. Fu. Ye. Sino sa tingin mo ako? Magpakilala ka. Ikaw si Fuye. Hindi ba ako kasal kay Fuye? Ang pangalan sa marriage certificate. Wala nang duda. Bigla kong naalala. Hindi ko pa natapos ang drawing. Anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Opisina ito. Bakit tumatakbo? Kagabi. Ang tapang mo talaga. Nalasing ako. Wala akong maalala. Talagang wala kang maalala? Oh. Lahat ito ay kagat mo. Gusto mo bang tulungan kita? Alalahanin ang nangyari kagabi. Kagabi, ang asawa mo ay napakamasigla. Ako. Yun ay reaksyon sa gamot. Anong ginagawa mo? Lagda. Mag-compute tayo. Anong compute? Ang kontrata ng kasal, itim at puti, napakalinaw ng pagkakasulat. 1 linggo pa lang ang pekeng kasal. Gusto mo na akong gawan ng masama. Itong utang na ito. Paano natin ito kalkulahin? Ako. Ano yun? Prinsipe, bumalik. Bakit hindi mo man lang kami sinabihan? Kung hindi binanggit ni tatay, akala namin nandyan ka pa nagsa-shopping sa Europe. Bibigyan kita ng 3 segundo para ayusin ang sasabihin. Huwag seryoso na. Ngayong gabi, naghandog kami ng welcome party para sa iyo. Kailangang pumunta ka. Saka, isama mo na rin ang asawa mo. Gustong malaman ng lahat. Ang babaeng gusto ng prinsipe. Ano ang hitsura? Oy, oy. Up, up. May asawa ka na, pero ganyan ka pa rin. Tigil. Ginoong Fu. Sige,
mauna na kayo. Hindi na kita aabalahin. Tigil. Hindi pa natin na-settle ang account. Ako kagabi, talagang hindi sinasadya. Sinong mag-aakala na ang inuming yon? Napakalakas. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ako, may gagawin pa ako, mauna na ako. Shingzu, anong nangyayari? Hindi ba si Ginoong Fu ay talagang tatanggalin ka? Siya, hindi niya ako tinanggal. Hindi tinanggal, oo. Hindi ba siya pinagsabihan ka ng matindi? Sus! Itong malupit na amo wala bang konsensya? Itong mapagsamantalang kapitalista buong araw. Secretary Lin, ayusin mo. Simula ngayon, bawal na ang overtime sa kumpanya. Kung may special na sitwasyon, triple ang sahod sa overtime. Opo. Diyos ko, hindi na tayo mag-overtime mula ngayon. Pero si Amo Fu, ganito siya tumingin. Sobrang gwapo talaga. Parang mukhang galing sa 3D model. May party mamayang gabi. Magdamit ka ng formal. Sumama ka sa akin. Sigurado ka bang hindi ito fashion show? Suot ito? Paano kung hindi nila ako gusto? Ikaw ang asawa kong si Fu Tingyu. Huwag mong pansinin ang opinyon ng iba. Sige, susubukan ko. Mukha bang kakaiba? Parang sobrang pansinin. Ang vibe ng damit, bagay na bagay sa'yo. Talaga? Hindi pa ako nakasuot ng ganitong damit. Medyo okay na. Tara na, ha? Ayaw kong malate. Sa tingin nyo, si Ginoong Fu, pagkatapos magpakasal, nagbago ba? Nung isang araw, may appointment kami para tumingin ng bagong lupa pero sabi niya, kailangan daw niyang samahan ang asawa niya sa hapunan. Ito ba ang kilala natin na workaholic? Sinasabi mo ba si Mrs. Fu ay isang femme fatale? Hindi basta-basta masasabi yan. Kapag nagalit si Ginoong Fu, tigilan ang partnership sa pamilya namin. Ang matanda, iyon ay babaliin ang mga binti ko. Gusto ko lang makita kung anong klaseng babae ang nakapagpa-fall kay Ginoong Fu ng ganito. Fuye, dumating ka na sa wakas. Kuya Tingyu. Ipakilala ko sa inyong lahat. Ito ang asawa ko, si Meng Xingzu. Sa North City, anong malaking pamilya ang apelyidong Meng? Matagal ko nang narinig ang inyong pangalan, ate. Ang babaeng nakapasuko kay Fuye, dapat kitang i-toast. Hindi siya marunong uminom. Lin He. Unang pagkikita pa lang, huwag kang magulo. Ayos lang. Nagdala ako para sa inyong lahat ng kaunting mga regalo. Malalahanin ka ate, naghanda ka pa ng mga regalo. Ito ay Interstellar, ang pinakabagong figure. 3 gabi akong puyat, hindi ko man lang nakuha. Ang galing ng pagkakataon. Noong nakaraang linggo, dumaan ako sa flagship store at naabutan ko ito, ang huling piraso. Salamat ate. Balita ko nag-eehersisyo ka sa pagsusulat. Itong tinta ay collaboration edition. Sumusulat ito ng napakakinis. Ito ang sikat na cheese cupcake. Ano ba yan? Mukhang cheap. Ako ay kumakain sa mga restaurant na Michelin. Sa wakas, masarap naman pala. Hindi ko akalain na si Fuye, na laging malamig ang ugali, ay medyo may alam sa amin. Palihim na nag-research para kay ate, at bumili ng souvenir para sa akin. And, Akala mo ba katulad kita? Buong araw, nagsasayang ng oras sa mga bagay na ito. Inimbestigahan mo na sila?
Hindi naman. Nag-search lang ako ng social media accounts nila. Sa susunod, huwag ka nang mag-abala. Tingnan mo lang ako, sapat na. Hindi pwedeng ganyan. Hindi ko dapat ikahiya ka. Maupo ka na ate. Diyos ko, ang galing na babae. Bakit hindi napunta sa akin? Mga kaibigan, ngayon para sa handaan para kay Kuya Tingyu. Uminom tayo hanggang sa huli. Tara na. Tingyu, matagal na tayong hindi nagkita. Baliw ka ba? Bakit mo dinala si Xiao Xiao Shuang? Sumusumpa ako sa langit. Hindi ko siya pinapunta. Ako ang tumawag, Ate Xiao Shuang. Nagpa-manicure lang ako sa malapit. Kaya, inaya ko siyang umakyat at umupo. Xiao Shuang, dito ka umupo. Dito umupo. Tingyu, bumalik ako ngayon. Balak kong manatili sa bansa. Anong nangyayari? Si Tingyu at si Xiao Shuang. May natitira pa bang pag-ibig? Siyempre naman, ang aming Ate Xiao Shuang at si Kuya Fu sa aming circle, ang kinikilalang perfect couple. Noon, malapit na silang magpakasal. Nyan, sobra ka na. Ano bang mali sa sinabi ko? Totoo naman. Itong taong ito, gusto maging prinsesa. Hindi man lang tumingin. Kung kaya ba niya? Xiao Xiao Shuang, sa pagitan natin, matagal nang tapos. Ngayon nandito lahat, kaya linawin ko ng maayos. Meng Xingzu? Ang siyang, asawa ni Fu Tingyu. Sino man ang hindi gumagalang sa kanya, ay hindi gumagalang sa akin. Kasal ka na. Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang marriage certificate? Tingyu, dati, hindi mo ginagamit ang tonong ito sa akin. 5 taon na, di ba? Lahat tayo nagbabago. Xiao Shuang, narinig ko, ang design studio mo sa Paris nanalo ng Red Dot Award. Okay lang. Walang saysayang Paris. Palaging umuulan. At saka, may mga tao na laging nagpapakabahala sa akin. Alam ko, siguradong si Kuya Fu. Dati, nung may lagnat siya, si Ate Xiao Shuang pa ay lumipad papuntang New York para alagaan siya. Noon, naisip ko na kapag mahal mo ang isang tao, dapat alagaan mo siya. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ang dating kasintahan ni Tingyu. Xiao Shuang siya. Mukhang si Miss Xia. Marunong talagang mag-alaga Pero lagi sinasabi sa akin ni Tingyu na ako, napabaya, ang nagturo sa kanya kung paano alagaan ang sarili. Noong huling nagkasakit ako, si Tingyu pa ang nagluto ng lugaw para sa akin. Kailan pa ako nagluto sa'yo ng lugaw? Huwag mo akong ibulgar. Ayokong matalo ng ex-girlfriend mo. Miss Meng, dapat kang lumayo ng konti. Ang pinakaayaw ni Tingyu ay ang mga babaeng clingy. Kaya, ngayon siya na ang dumidikit sa akin. Nakakasawa naman kumain lang. Maglaro tayo ng laro ng pagpunit ng tissue. Kung kanino mahulog, siya ang mapaparusahan. Simulan natin kay Mrs. Fu. Talo ako. Kailangan mong uminom ng isang baso. Xiao Shuang, gumuhit ka ng punishment card. Heart 4. Ito ay katotohanan o hamon. Tanong, sino sa mga nandito ang nagkaroon ng matalik na relasyon sa'yo? At hanggang saan? Si Ate Xiao Shuang at si Kuya Fu ay naging magkarelasyon na nagkantutan. Niyan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nandito pa si Mrs. Fu. Mag-aayos lang ako ng makeup. Kontrolin mo ang iyong alalay. Sa mga taon ng relasyon natin, wala tayong nangyaring anumang relasyon. Alam mo ang ugali ko. Pinapayuhan kitang tumigil na. Tingyu, noon, napilitan ako. Kaya kita iniwan. Alam ko na sa puso mo. May lugar pa rin ako. Alam mo na noong bumalik ako sa bansa. Sinasadya mong humanap ng babae para inisin ako. Xia Xiao Shuang, tapos na ang lahat sa atin. Ngayon, si Xingzu ang aking asawa. 2 taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Fu. Umalis ka nang walang imik. Noong iniwan mo ako, dapat mo na iyong malaman. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Nagkamali ako noon.
Kung galit ka man sa akin o may hinanakit ka, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Sinabi mo noon na pakakasalan mo ako. Siya Xiao Shuang. Hindi na kailangang banggitin ang nakaraan. Ngayon, sa puso ko, kasya na lang ang asawa ko lamang. Huwag nating hayaang mawala ang ating huling dignidad. Saan ka nag-aapura? Maghiwalay na tayo. Sa tingin ko dapat mo akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Bigyan mo ako ng pagkakataong Hindi po, magpaliwanag. Itong mga nakaraang araw, naisip ko na. Ikaw ang pinuno ng Fu Group. Ikaw ang nangunguna. Isa kang kilalang tao sa Beijing. Pero ako ay isang tao lang. Mula sa isang maliit na lungsod. Nag-aral ako. Isang probinsya ng estudyante. Sa pagitan natin, talagang langit at lupa ang agwat. Hindi talaga tayo bagay. Matagal kong inisip. At ito lang ang naisip ko. Hindi ba maganda iyon? Ikaw at si Miss Xia, 7 taon kayong magkasama. Siguradong may nararamdaman ka pa. Pagkaalis ko, pwede mo siyang balikan. Ang galing, di ba? Ano ba ang nasa isip mo? Ano ba talaga ang iniisip mo? Gusto mong makipaghiwalay? Siya? Kailan ka available? Pumunta tayo at kumuha ng divorce certificate. Available ako kahit kailan. May pera ka ba? Anong pera? Sa kasunduan sa kasal. Nakasulat ng malinaw. Kung isang partido ang lumabag, kailangang bayaran ang kabilang partido 10 milyong pisong penalty. Iyon ay, para maiwasan ang pagtataksil. Sa sitwasyon ko, paano iyon maituturing na paglabag? Paano hindi? Hindi pa tapos ang kontrata. Gusto mong unilateral, tapusin ang kontrata. Pero, gusto ko lang pagbigyan. Ikaw at si Miss Xia. Ako si Futing Yu, hindi ako tumitingin sa nakaraan. At si Miss Xia, wala akong kinalaman sa kanya. Ikaw at si Miss Xia. Wala talaga kayo? Tungkol sa diborsyo, makipag-ugnayan ka na lang sa abogado ko. Ah, tama na. Ako, hindi ako nag-aalangan. Hindi pwedeng installment ang penalty. Mahal. Mahal, nagkamali ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Wala akong in-order Sige, sige. Isesend ko ang account number sa iyo mamaya. Huwag kalimutang magpadala ng pera. Mahal, tatawagin kitang mahal. Okay na? Sige, sa pagkakataong ito, huwag na mauulit. Sa susunod, bawal na basta-basta magdiborsyo. Sige, sige, sige. Huwag na mauulit. Isang beses lang. Huwag kang magalit. Si Xia Xiaoshuang at ako, wala nang pag-asa. 2 taon na ang nakalipas. Ang Fu Corporation ay nagkaroon ng krisis. Nagkaroon ng paglabas ng mga confidential na dokumento upang panagutan ko. Ipinahayag ko sa publiko na hindi na ako magmamana ng Fu Corporation. Sa oras na yon, si Xia Xiaoshuang. Pinili niyang iwan ako. Sino ang nagtatanong sa iyo niyan? Natatakot ako na may isang tao, makaapekto sa trabaho. Okay na ba? Wala akong pakialam. Sino ang kasama mo? Tara na, ihahatid kita sa trabaho. Ako na lang ang magdadrive. Ikaw ngayon ay si Puya. Kung may makakita na ikaw ang driver ko, mukhang hindi maganda. Ikaw ang asawa ko? Ano naman kung makita? Hindi rin pwede. Ayokong pag-usapan ng iba. Ngayon ka lang umiwas? Huli na sino man ang magchismis. Kukunin ko ang kanyang bonus. Kanino ang sasakyan na iyon? Hindi man lang natatakpan ng bintana ang profile ng guwapong lalaki. Iyon ay, akin iyon. Nag-schedule ako ng isang kliyente. Ikaw na taga-design department? Anong kliyente ang kausap mo? Talagang mali ang pagkakita mo, iyon ay sasakyan ng kliyente. Imposible! Ang 5.2 kong paningin. Mamali pa ba? At saka, ang kotseng ito ay nailathala sa magazine. Limited edition. Tandang-tanda ko sa buong mundo. 3 lang ang ganyan. Sabihin mo na, ang sasakyan bang ito ay sa boyfriend mo? Paano naman? Walang mayamang boyfriend, pero may asawa ako. Yung taong iyon, hindi ba si Fuye? Meng Xingzu? Bakit ka galing? Sa sasakyan ni Fuye?
Hindi dapat ako pinasundo sa kanya papasok. Ngayon, ayun, maaabala ako ni Jiwei, ang chismosa na ito. Anong relasyon mo kay Fuye? Hindi ba noong nakaraan, biglang nalugi ang Shengtang Group? May kinalaman ka rin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa daan lang, nasira ang sasakyan ko. Pinasundo ako ni Fuye. Si Fuye na malupit, Mabait ba? Sa tingin ko, papagurin ka niya sa pagtakbo kasama ng sasakyan ng 3 kilometro. seryoso lang siya sa trabaho. Kung hindi siya ganun, paano siya magiging kagalang-galang? Bakit bigla kang nagsasalita para sa kanya? Noong nakaraang overtime, ikaw ang pinakamatindi mang away. Ako? Fuye, magandang araw. Naku, mahuhuli na ako. Ang disenyo ko, hindi pa tapos. Ziyu, bilis, bilis. Shingzu, bumaba ka na. Bakit? Mauna na kayo. Maghihintay ako sa susunod. Mamaya na si Jile. Bakit ka pa pumipili ng elevator? Dahil ito ang aking pribadong elevator. Pasensya na. Sasakay ako sa susunod. Ikaw si Madam Fu, kaya natural na ang elevator na ito ay pwedeng gamitin. Kanina mo pa sinasabi na ako ay isang malupit. Inaapi ako. Lagi ko naman pinipilit na mapanatili ang magandang imahe mo sa labas. Ang sinungaling ay dapat parusahan. Fuye, ito. Nasa kumpanya tayo. Ano bang gagawin mo? Ano ang tawag mo sa akin? Ma. Asawa. Magandang araw, Director Wen. Ang galing mo naman, Meng Xingzu. Pati ang pribadong elevator ni Fuye ay sinasakyan mo. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Fuye at iniahon niya ako. Pinapataas ka ni Fuye. Bakit hindi mo na lang sabihin na si Fuye ay kasama mo sa bahay? Alam ng buong kumpanya na si Fuye ay may dating kasintahan na hindi niya makuha. Huwag mo siyang inisin. Alam ko na, Nagpapakita ka ng kaawa-awa na mukha? Para kanino? Kahit gusto mo umangat, huwag mong pakialaman si Fuye. Director Wen. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Nagpapanggap kang walang alam, di ba? May mga bagay na hindi ko nasasabihin ng lantaran. Gusto mong landiin si Sir Fu. Tingnan mo naman itong mukha mong mahinhin. Baka magustuhan ka ni Sir Fu, Director Wen. Kung magsasalita ka, magbigay ng ebidensya. Oras ng trabaho ngayon. Kung tungkol sa design draft ko ang problema, handang-handa akong harapin ito. Pero kung dahil ito sa personal kong buhay, pasensya na, hindi kita masasamahan. Bago mag-10, kailangan kong isumite ang design draft tungkol sa furniture. Hindi lahat ay katulad mo, Director Wen, na napakalaya. Ang galing ng dila ng mga umaakyat sa maling paraan. Ang dulas ng dila mo talaga. Kaya pala, 1 taon ka pa lang sa kumpanya. Umakyat ka na sa posisyon ng assistant head ng design department. Ano bang gusto mong sabihin? Na noong nakaraang quarter, noong ako ang namamahala sa design, personal na ginabayan ako ni Amo Zhao ng 3 oras? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ano bang gusto mong sabihin, Director Vane? Simula nang pumasok ako sa kumpanya, yung mga bagay-bagay ko at ni Amo Zhao, ilang beses mo na bang binanggit? Pero kahit pa ulit-ulit mo sabihin, hindi nito mababago ang katotohanan. Noong araw na iyon, biglang umurong ang kliyente. Nag-overtime ang buong grupo hanggang 2:00 ng madaling araw. Sinasabi mo bang, nag-ipon ng maraming tao si Amo Zhao para sa masama? Meng Xingzu, huwag mong isipin na dahil mabilis kang umakyat, mapapalitan mo na ako. Palitan? May oras ka para sabihin ito sa akin. Mas mabuting isipin mo na lang kung paano hindi matanggal. Dahil alam ng lahat. Director Wen, wala kang kakayahan, hindi ka karapat-dapat sa iyong posisyon. Meng Xingzu, Fuye project ng resort ng pamilya Huo, ang tender announcement para sa interior design ay nailabas na. Basta tayo makuha ang project na ito, ang buong high-end market ng North City ay mababago. Ito ay ang marketing director na personal na ipinadala sa akin ni Wen Feifei. Ano bang iniisip ni Wen Feifei? Ginagawa niyang parang farm resort para sa mga bagong mayaman? Sinabi ni Director Wen dati siyang nakipagkita kay Old Master Huo para kumain. Ito ang kanilang ibinigay na opinyon. Maganda ang network niya. Sayang, hindi maganda ang utak. Old Master Huo, matagal nang may demensya. Matagal nang nagpalit ang pamilya Huo ng pinuno.
Sabihin kay Wen Feifei, ang project na ito, ipalit kay Meng Xingju ang gawin. Kung siya ay manggulo, muli sabihin sa kanyang mag-impake at umalis na. Sige, Fuye, aayusin ko na ngayon. Director Ben, ang Fu Group ay magtatanggal lahat ng mga walang ambisyon, ang iyong panlasa. Kailangan ng sumabay sa panahon. Salamat sa pagpunta, Secretary Lin. Meng Xingzu, ito ay para sa liwaliwan ng pamilya Huo. Revised proposal. Tapusin mo sa loob ng 3 araw at ibigay sa akin. Hindi ba si Wen Feifei ay agawin na ang project na ito? Ngayon ibinibigay niya sa iyo, malamang dahil siya mismo ay hindi maganda ang ginawa na pagalitan. Maaari. Pero kung matagumpay mong gagawin ang project na ito, malapit ka nang pumalit kay Wen Feifei at maging director. Ang promosyon, hindi naman sa amin yan. Sa ngayon, gusto ko lang gawin ng maayos ang project. Kailangan mong magsikap. Ang project na ito, aling kumpanya sa Haicheng ang ayaw makakuha ng bahagi? Uy, Miss Meng, gusto kitang makausap tungkol kay Tingyu. Pumunta ka sa Island Cafe. sige, darating ako sa loob ng kalahating oras. Lalabas ka ba? Yung proyekto ng resort ng Pamilya Hu, matagal ko nang iniisip yan. Ngayon, kulang na lang pumunta at tingnan mismo. Sabihin mo na, magkano ang kailangan para iwan mo si Tingyu. Ito ba ay babayaran mo ako para hiyain? Ang iyong pamilya, alam ko na, ang lahat. Ang makapangyarihang Fu Group na pinuno, paanong makakapag-asawa ng isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan na bastos? Ang bagay sa pagitan ko at ng asawa ko, kailan naging karapatan ng isang dating kasintahan na mangialam? Si Tingyu, ang tagapagmana ng pamilya Fu. Ang posisyon ng pamilya Fu, sa lungsod Hilaga alam mo naman yan. Siya ay isang taong may kakayahan, background at itsura na lahat ay nangunguna ang tulad niya. Sinong babae ang hindi maaakit? Inimbita mo ako ngayon para lang purihin siya? Ang kailangan ng pamilya Fu ay isang babaeng may kakayahang magdala ng dangal. Ikaw ay mula sa ordinaryong pamilya, wala ka ring pinag-aralan at mga resources. Hindi ko maintindihan saan mo kinukuha ang kumpiyansa na sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa kanya. Nakakatuwa eh. Anong pagkakakilanlan mo para sabihin sa akin ang mga ito? Ako at si Tingyu, magkaibigan, mula pagkabata, sa loob ng 20 taon. Ang siya at Fu pamilya ay matagal nang magkaibigan. Sino ang mas bagay sa kanya, halata naman. Nakakalungkot talaga iyon. Ngayon, sa rehistro ng pamilya Fu, ang nakasulat ay ako. Sabi mo ikaw ay isang dalagang may mataas na lipi. Hindi naman siguro gusto mong kusa kang maging third party. Di ba? Ikaw? Ako at si Tingyu ay napakabuti ng relasyon namin kamakailan at pinaplano naming bigyan si Lola Fu ng isang apo sa tuhod. Naway mahanap mo agad ang tamang tao. Huwag kang laging nakatingin sa asawa ng iba. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng bata ay mapipigilan mo siya? Meng Xingju, ang relasyon namin ni Tingyu ay hindi basta sa loob ng ilang araw. Makakapasok ka. Ang nakaraan ay alaala na lamang. Hindi ito maaring gamitin bilang panlaban. Kung si Fu Tingyu isang may sapat na gulang ay wala ng ilang ex-girlfriends, magdududa ako na abnormal ang kanyang kakayahan. Matalas ang dila mo. Sino bang lalaki ang walang nakaraan? Kahit ang dati mong iniidolo o ang unang pag-ibig, ngayon, sa gabi, ang kanyang yumayakap at tinatawag na asawa ay ako, hindi ikaw. Miss Xia, ang paulit-ulit na pagbabalik sa nakaraan ay makakasama sa sikmura at katawan mo. Ikaw, Pasensya na, nag-check ang asawa ko. Uy, asawa, ano yun? ang proyekto ng resort, siya pala ang namamahala. Nasaan ka? Nasa resort ako, sinusuri ang pagpapatupad ng disenyo posibilidad. Umuwi ka na muna, huwag mo na akong antayin, huwag mo na akong hintayin. Ang hindi naman maganda, tinatawag ka ni Lola para kumain sa bahay, 6:00 ng gabi. Papuntahin ko ang driver para sunduin ka sa resort. Sige, darating ako ng eksakto.
Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Iwanan mo si Tingyu. Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita. Sa paningin mo pala, Footing You ay parang baboy na tinitimbang ng kilo. Kayo na mga galing sa maliit na pamilya, hindi ba umaasa sa kasal para umangat ang antas? Kaya maging direkta ka na lang? Nagpakasal ako kay Footing You hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto niya sa akin. Tulad mo na puro pera ang bukang bibig, puro pera. Ang sinasabi siya ang tunay na minamaliit mo. Hoy Chairman Fu, narinig ko na ang inyong Ruije ay nagbabalak makipagbid sa proyekto ng resort ng pamilya Huo. Mayroon akong draft na disenyo. Magtayo tayo ng oras para pag-usapan ng detalyado. Sandali. Hayaan mo akong kumalma. Kinakabahan ako kaya nanginginig ang mga binti ko. Ngayon ka lang natakot? Sino ba ang dati nangako na bibigyan si Lola ng isang matabang apo sa tuhod? Hindi ko naman alam ang tunay mong pagkatao. Kung matuklasan nakasal tayo sa kontrata, hindi ako idedemanda ng pamilya mo? Kung gayon, malulugi ako hanggang sa mawala ang lahat. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito ako. Walang mangahas na magpabayad sa iyo. Tara na. Nanay, ang pagpili ng manugang sa pamilya Fu, kailan naging ganito kaluwag? Yung babaeng iyon. Walang angkan, walang pinag-aralan. Nanay, ano ba ang estado ng pamilya natin? Ikaw na ang mas nakakaalam. Kahit sinong simpleng babae, pwedeng pumasok sa pamilya Fu? Pagkatapos nito, paano tayo haharap sa iba? Oo nga, nanay. Ang binibini mula sa North City, lahat ay nakatingin sa ating si Tingyu. Pinapayagan mo rin siya. Hayaang lokohin siya ng isang babaeng hamak. Si Tingyu, matigas ang ulo niya. Kahit anong sabihin ninyo, makikinig ba siya? Huwag ninyo siyang itulak sa limitasyon. Kung siya ay iwanan ang pamilya Fu. Ang ating pamilya Fu, ganito kalaking negosyo, sinong magmamana? Nanay, hindi ba tayo ginagawa ito para sa ikabubuti ni Tingyu? Ang binibini ng pamilya Siaka, kabalik lang mula sa Paris, tungkol sa kanyang katayuan at pagpapalaki sa pamilya ay karapat-dapat sa pamilya Fu. Ayusin ng mas maaga. Hindi ba mas mabuti? Siya? Isinama ko si Xingju pa uwi. Hindi, para makinig sa inyo na hiyain siya. Dumating na si Xingzu. Halika. Dito ka umupo. Lola, mula noong huling pagkikita natin, naisip ko na maghabi ng cashmere scarf para sa iyo, para sa taglamig. Tingnan mo kung gusto mo. Sobra kong nagustuhan, Lola. Tingnan mo, ang init ng pakiramdam nito. Ito, kumpara sa mga brand na iyon, mas mahusay ito. Basta, hindi ka nandidiri, Lola. Isang mababang kalidad na scarf. Wala naman dapat ipagmayabang. Ang pamilya Fu, gumagamit kami ng lana ng kamelyo. Ginoo at ginang, ito ay para sa inyo. Tingyu, ang kasal ay hindi laro. Ang babaeng tulad mo na galing sa mababang pamilya, imposibleng makapasok sa pamilya Fu. Hiwalayan mo siya agad. Sa paningin mo, ang maging ordinaryo ay kasalanan. Sinong pamilya ang titingin sa nakaraang 3 henerasyon na hindi mahirap? Hindi namin nais makipagtalo sa iyo tungkol sa mga bagay na ito. Mga babaeng tulad mo, marami sa labas. Sino ba ang hindi nagnanais umakyat sa pamamagitan ng pag-asa sa lalaki? Ano ang karapatan mong isipin na makapasok ka sa pamilya Fu? Baka sa tingin nyo, wala lang ako. Pero ngayon, kahit papaano, ako'y nakatayo ng matapat dito. Walang ninakaw o inagaw, walang tinago, walang daya. Pero hindi ka bagay kay Tingyu. Sa table manners nga lang. Alam mo ba? Tita, siguro, hindi ko pa alam ang mga iyan, pero bigyan mo lang ako ng chance. Matututunan ko yan. Kayo naman, matutong rumespeto sa iba, tanggapin ang pagkakaiba. Ang asal na ito lang, hindi sapat. Sumasagot ka pa? Mababa ang pinagmulan. Walang modo. Tingnan mo. Anong klaseng tao ang dinala mo? Ayoko lang. Sinisiraan ako sa likod ikaw. Sobra ka na. Ako ang sobra. Masyado akong mabait. Kaya hindi ko siya pinayagang pumasok sa pintuan ng pamilya Fu. Huling babala, huwag mong galawin ang tao ko. Tingyu, para sa babaeng ito, sinaktan mo ang nanay mo? Isang babaeng umakyat sa kama, tinatawag ko siyang nanay, ay dahil may pinag-aralan ako. Hindi siya karapat-dapat. Akala mo hindi ko alam. 2 taon na ang nakalipas. Sino ang nagbunyag ng sikreto ng proyekto? Dahil dito, muntik na akong tanggalin ng pamilya Fu at mawala ang posisyon ko bilang tagapagmana.
Naupo ka rito ay ang huli kong pagtitiis sa iyo. Walang ebidensya. Huwag kang magwala dito. Pero kung gusto mong ipagpilitan na pakasalan siya, agad kong aalisin ang posisyon mo bilang CEO ng Fu Corporation. Tingyu, huwag mong sirain ang relasyon dahil sa akin. Sino ang magtatanggal? Lupo ng mga direktor 28 upuan sa kabuuan 20 sa kanila ay mga tauhan ko. Ngayon sa tingin mo, sino sa atin ang masusunod? Ikaw, anak na walang utang na loob. Ang pagkain ngayon ay hindi ko muna kakainin para hindi ako mahirapan sa digestion. Tingnan mo, ano ba ang sitwasyon ngayon? Ang babaeng iyon, ngayon, mayroon siyang inaangkin, at si Tingyu, na sumusuporta sa kanya, sa hinaharap, ang bahay na ito. Baka naman, kailangan ko bang isang nakatatanda, maglingkod sa kanya? Tama na. Magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Ngayon, hindi si Tingyu ang umaasa sa pamilya Fu natin, kundi tayo ang umaasa kay Tingyu upang magpatuloy. Ginagawa ko ito lahat para sa iyo. Kung alam ko lang, naaapihin ako ng sarili kong anak. Hindi na sana ako nagpakasal sa iyo. Ikaw. Ngayon ay handaan ng pamilya. Pasensya na. Ngayon ay naging impulsive ako. Dahil sa akin, ikaw at ang iyong pamilya ay nag-away. Magaling ang ginawa mo, Ginang Fuko. Kung gusto mong itaob ang mesa, gawin mo. Ginang Fu, ano ang inaasahan mo? Ako? Wala naman. Napasok lang ng alikabok ang mata ko. Tara na. Ate Xiao Shuang, dito naka-install ang. Lahat ng mga disenyo ng resort. Maayos ba ang pagkakagawa? Huwag kang mag-alala. Ginamit ko ang login gamit ang account niya. Itinakda ko ang oras sa gabing nag-overtime siya. Walang makakatuklas na ako ang gumawa. Salamat. Pagkatapos nitong mangyari, marami kang makukuhang pabor. Kung tumagas ang balita, Huwag kang mag-alala. Paulit-ulit niyang inaagaw ang posisyon ko. Mas galit ako sa kanya kaysa kanino man. Pero ano ang ginawa niya sa iyo? hindi dapat itanong, huwag itanong. Xingzu, inanunsyo lang ng Ruijie na nanalo sila sa bid. Pero ang mga plano ay kapareho ng sa iyo. Eksaktong pareho. Paano nabukas ang design draft? Meng Xingzu Fuye, pumunta po kayo agad. Ma'am, mag-ingat ka. Inihanda ni Director Wen ang kumpletong chain ng ebidensya. Kahit ang access log ng computer ay nakuha na rin. Fuye, Meng Xingju, mag-explain ka nga, bakit ang Ruijie ay naunang mag-release kaysa sa atin? Ang design draft mo? Binayaran ka ba ni Ruijie? Sadyang mo inilabas ang design draft? kung malik ang design draft, ako ang unang maaapektuhan. Baliw ba ako? Sisiraan ko ang sarili kong trabaho. Director Wen, Trabaho. bakit kayo nagmamadaling akusahan ako? Baka naman may gusto kayong itago? Ayoko nang makipag-away sa iyo na parang aso. Fuye. Sa computer ni Meng Xingzu, lahat ng operation log ay nandito. Noong nakaraang linggo, tanging ang computer niya ang kumopya ng design draft. At ang Ruijie ang inilabas na blueprint ay eksaktong kapareho ng design draft na ito. Kinumpirma ng technical department na talagang ang computer lang ni Meng Xingzu ang nagbukas ng file. Ang mas nakakapagtaka, ipinakita ng surveillance, noong gabing iyon siya ang huling umalis sa design department. Noong gabing iyon, talagang nag-overtime ako. Pero tiyak na hindi ako naglabas ng design draft. Sabihin mo nga, ang design draft, paano ito lumabas? Tumakbo ba ito mag-isa? Ang mga bagay na hindi ko ginawa ay hindi ko aaminin. Ang malinis ay malinis. Kung talagang malinis ka, bakit ang drawing na ito ay eksaktong-eksakto na lumitaw sa Ruijie sa bidding documents? Director Wen, kayo ang aking superior. May karapatan kayo na i-remote ang aking computer. Huwag mo akong idamay. Ginoong Fu, noong una, ibinigay ko ang file kay Meng Xingzu noong araw na iyon. Dinala niya ang design draft at lumabas siya. Sabi niya pupunta sa resort para suriin ang posibilidad ng implementasyon. Pero nagtanong na ako sa lahat. Siya,
ay talagang hindi pumunta sa resort. Lumabas kayo. Ako na ang mag-iimbestiga nito. Ginoong Fu. Ang proyekto ng resort siguradong makukuha natin. Ngayon, naagaw ng Ruige kaya ang buong kumpanya nasayang ang pagsisikap. Huwag po kayong magpalinlang sa kanya. Sinabi ko na, lumabas kayo. Pero, Ang desisyon ko ngayon, kailangan pa bang aprubahan mo? Kung talagang may kakayahan ka? Umupo ka na lang sa pwesto ko. Director Wen pakiusap, umalis muna kayo. Huling pagkakataon, sabihin ang totoo. Pati ikaw, hindi ka naniniwala sa akin? Ako ang asawa mo. Ngunit din, presidente ng Fu Group, daan-daang tao, sa buong kumpanya ay naghihintay sa resulta ng aking paghawak. Kung maniniwala ako sa iyo, kailangan mong magbigay ng ebidensya, di ba? Pero wala akong ebidensya. Ako man, kung paano ako nasangkot, ay hindi ko alam. Magsimula ka sa sarili mo. Kanino ka nagkita kamakailan? Ano ang sinabi? Saan ka pumunta? Oras, lugar, proseso. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Tutulungan kitang mahanap ang tunay na salarin. Kamakailan? Hindi kasama kita. O, kumakain kasama si Lola. Kundi nagmamadali sa draft ng disenyo. Wala talaga akong nakilala na iba. Sinabi ni Wen Feifei na dinala mo ang binagong plano at umalis sa kumpanya. Lumabas talaga ako. Pero pumunta ako para makita ang dati mong kasintahan. Xia Xiao Shuang, pinisil ka ba niya? Hindi naman. Pinayaran niya ako para iwanan ka. Sa kasamaang palad, may kasunduan tayo. Kaya hindi tayo mapaghihiwalay. Sige, lumabas ka muna. Lin He, tulungan mo akong alamin kung ang disenyo ng Ruige Company ay ibinigay ni Xia Xiao Shuang. Bakit ka interesado sa ibang kumpanya? Interesado ka na? Ang design director ng kanilang kumpanya parang nag-honeymoon. Parang ikinakasal sa isang sangay ng pamilya, siya ito. Bahala na ako. Makatitiyak ka. Ano iyon? Ako si Lin He. Hindi ko malalaman. Uy, Direktor siya maligayang bagong kasal. Ngayong gabi, ako ang mag-imbita. Isama mo ang asawa mo. Sabay tayong lahat. Mag-enjoy tayo. Ang bagay na ito, kumalat na sa buong kumpanya. Oh, alam ko. Sa tingin mo, bakit niya naisip yun? Tara, tara. Mabilis. Shingzu, ayos ka lang? Gusto mo bang pumunta sa rooftop para makahinga? Hindi na mamaya kailangan ko pang tulungan ang lahat na magnumero ng mga guhit at kasangkapan. Ikaw, Assistant Director, paano mo magagawa ang trabaho ng Design Assistant? May plagiarism at pagtataksil na marka. Aling kliyente ang gustong makipagtulungan sa akin. Buti na lang hindi ako tinanggal. Makatitiyak ka. Naniniwala ako kay Master Fu. Tiyak na ibabalik ang iyong kalinisan. Oo, Ibinabalik ko ang iyong dangal. Hindi ba siya ang gumawa niyan? Nalaman na ng technical department ang tiyak na ebidensya. May special relationship sila. Sabi nila, yung video na umakyat siya sa kama, kumalat na sa management. ang busy. Tara, bilis! Huwag mo silang pansinin. Kamakailan, kumakalat sa kumpanya, may hindi magandang relasyon kay Fuye. Kaya kanya pinoprotektahan. Yung mga proyekto mo dati, siyang naghanap ng tao para gawin para sa'yo. Ano ba yung kalokohan na yan? Yung mga disenyo, talagang ako ang nagpuyat, gumuhit ng isa-isa. Huwag kang magalit. Naniniwala akong malinis ka. Pero ikaw at si Fuye, ano ba talaga ang relasyon nyo? Ilang beses nang may nakakita na bumaba ka mula sa kotse niya. Ako at siya. Hindi pwede. Ayon sa kasunduan, pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay kami. Kung aaminin namin ngayon, sa oras ng hiwalayan, makakalat na naman na ako'y ginamit lang at iniwan. Ako at siya, ano namang relasyon namin? Ordinaryong amo at empleyado lang. Kung hindi man, sumabay lang ng ilang beses papunta sa trabaho. Naniniwala ka rin sa mga chismis na iyan? Kung hindi ka naniniwala, ngayon din, harap-harapan kong haharapin si Ginoong Fu at haharapin siya. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Kamakailan, marami na talaga ang mga chismis tungkol sa'yo. Mas mabuting manahimik ka na lang. Alis na rin ako. Nalinaw na ang bagay. Ang disenyo mula sa Ruige ay nakumpirma na ibinigay nga ni Xiao Xiao Shuang. Inayos ko na ang pagkikita ninyo. Pag-usapan ninyo ng maayos. Sige, naiintindihan ko. Sabihin mo sa iyong ama, sa susunod na partnership, ang aking Fu Group ay magbibigay ng 3% na konsesyon.
Ang galing mo, Ginoong Fu. Noong sinabi sa akin ni Linhee, hindi ako naniwala. Bakit bigla-bigla kang nag-aya na magkita tayo? Ito ba ay para sabihin mo ang tungkol sa pagbabalik natin? Tungkol sa disenyo ng resort, ikaw ang nagbigay sa Ruije, di ba? Paano ko malalaman ang tungkol sa Ruije? Siguro naman matalino ang kanilang designer. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ayoko ng mga taong palihim, lalo na kung sa akin ka naglalaro. Yung tungkol sa design, ikaw ba ang gumawa noon? Ang sungit mo naman. Paano ko magagawa yon? Ang design director ng Ruije, umamin na. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng design. Siyempre, hindi kita maluloko. Pero lahat ng ginawa ko, gusto lang kitang makita. Hindi ko naman intensyon na sakta ng sinuman. Ilik ang design ng resort, ipabintang kay Meng Xingzhu, naging dahilan para mabigo ang bidding ng Fu Group. Yan ang tawag mong walang nasaktan? Kailangan ng mga sakripisyong yan. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko lang na si Meng Xingzhu ay masyadong makaapekto sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong nangyari sa'yo? Para sa kanya, sinira mo ang Shengtang Group. Nag-away ka sa mga magulang mo. Footing you. Hindi ka na ikaw. Sa kabaligtaran, simula nang makilala ko si Xingzhu, saka lang ako naging totoong tao. Siya lang ang hindi tumingin sa aking estado at pera. Noong akala niya ay isa lang akong construction worker, tinanggap at inalagaan pa rin niya ako. Pero, ano bang sila noon? Mula pagkabata, para maging karapat-dapat sa'yo, nagsikap ako ng husto. Akala ko noon, tayo ang magkakatuluyan. Ang pag-ibig ay hindi negosyo. Hindi yan usapin ng kung sino ang karapat-dapat. Dahil sa matagal nating pagkakaibigan, Umalis ka sa Baisheng. Huwag nang magpakita sa harap namin ni Xingzhu. footing you, pagsisisihan mo to. Tayo ang magkapareho ng mundo. Naimbestiga na ni Ginoong Fu ang lahat, hindi ito ginawa ng empleyado ng grupo. Ang proyekto ngayon ay bumalik na sa kamay ng Fu Corporation. Malinaw ang ebidensya. Maliban sa kanya, si Meng Xingzhu, sino pa kaya? Ang Ruiji Construction kaninang umaga ay nagpadala na ng formal na liham ng paghingi ng tawad. Inamin niya sa amin na ang kanilang direktor ang nagnakaw ng aming impormasyon sa negosyo. Bilang kabayaran, ibinalik ang proyekto sa amin at nangako sa amin na magbibigay ng 3% diskwento. Sinabi ni Ginoong Fu na, sa pangyayaring ito, ang mga empleyadong nagpakita ng katapatan ay makakatanggap ng quarterly bonus, doble. Ang kakayahan ni Meng Xingzhu ay nakikita ng lahat, kaya ang proyektong ito ay ibibigay sa kanya upang pamahalaan. Tapos na ang pulong? Si Ginoong Fu nitong mga nakaraang araw ay bumisita sa pamilya Huo at sa mga nakatataas ng Ruije. Ginoong Fu, Mahal, ikaw ang asawa ko. Natural lang na protektahan kita. Sabihin mo, paano mo ako babayaran? ililibre kita ng pagkain. Mukha ba akong nagugutom? Ako, ilibre kita ng sine. Akala mo ba ako ang tipo ng mga magkasintahang walang magawa? Wala akong maisip. Pasensya na. Fu Corporation, pasensya na. Babalik lang para kunin ang USB drive. Anong regalo ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Kaya kong bilhin. Ibibigay ko lahat sa iyo. Hindi ko inaasahan. Totoo pala ang chismis. Paano nangyari ito? Oo nga. Tara, alis na tayo. Jill, yung mga drawing ng furniture ko, itinago mo na ba? Bakit ka tumatakbo? Meng Xingzhu, akala ko iba ka sa kanila iba, pero pareho ka lang pala. Handang para sa pakinabang, umakyat sa kama ni Ginoong Fu. Jill, hindi ako ang iniisip mo. Huwag ka nang magdahilan. Nakita ko na. Umiwas ka sa akin? Wala, kamakailan lang sa kumpanya maraming chismis. Simula ngayon, mag-drive na lang ako papuntang trabaho.
Sinusundo ko ang asawa ko. Anong pakialam nila? Kung gusto mo, ipapublish na natin ngayon. Kasunduan lang ang kasal natin. Ang mga malalapit lang ang dapat makaalam. Kung hindi, magdi-divorce, mahirap din. Kung hindi, iwasan ko na lang sila. Kung lalo kang umiiwas, lalo silang nagiging matapang. Ang tao ko, dapat maging matapang. Fei, nakita ko mismo kanina. Bumaba siya ulit mula sa sasakyan ni Ginoong Fu. Ilang beses na ito, may mga tao talaga, walang kakayahan sa trabaho. Gustong-gusto lang gumawa ng mga kalokohan. Ang mga masasamang paraan na yan mabilis umangat. Pero ang bagsak ay masakit din. Oo nga, sino ba ang may alam na araw-araw siyang overtime? Ano ba ang ginagawa niya sa overtime? Umalis ka. Huwag kang magmadali. Nagtataka lang ako kung ano ang relasyon mo kay Ginoong Fu. Talaga bang relasyon? Araw-araw kang sumasakay sa kanyang sasakyan, papasok sa trabaho? Araw-araw akong sumasakay sa sasakyan ng sino? Anong kinalaman mo doon kung talagang sobrang libre ka? Bumalik ka na lang sa HR. Maging timekeeper ka na lang. Matigas pa ang bibig. Huwag mong isipin na hindi alam ng buong kumpanya na kung anong meron ka ngayon ay dahil sa mukha mong nagpapakunwari kang inosente. Wen Fei, ikaw. Ano ako? Akala mo ba umakyat ka na sa mataas na sanga? Naging phoenix ka na? Ano ang estado ng pamilya Fu? Paano nila tatanggapin ang tulad mo? Anong tulad mo? Fuye, bakit po kayo nandito? Masyado kang nagmamadali. Naiwan mo ang almusal sa kotse. Director Wen, tungkol sa aking asawa, paraan ng kanyang pagtatrabaho, ay may malaking reklamo. Mrs., sabi niyo po siya ay? Mrs., Ang asawa ng presidente. Pasensya na po. Inihayag ko ng walang pahintulot. Ang relasyon natin. Okay lang. Hindi ko alam kung bakit ang aking asawa ay nagkamali na dapat pagtuunan ni Director Wen ng ganitong pag-atake sa kanya. Fuye, talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na siya pala ang asawa mo. Kung alam ko lang. Dahil hindi mo alam, pwede na. Magsalita ng walang basehan. Sinabi mo kanina na nagbebenta siya ng sarili. Ngayon, kaya mo bang ulitin? Fuye, hindi ko sinasadya. Pasensya na po, Mrs. Hindi ko siya nakilala. Nagkalat ako ng kwentong walang katotohanan. Ano ang mali ko? Hindi ko dapat inaapi si Madam. Mali. Ang mali mo ay sa ating kumpanya. Nagkakalat ng chismis at gumagawa ng gulo. At Hindi naman kailangan gawin ito. pumunta ako ngayon, hindi lang para sa iyo. Ang design draft ng resort na ninakaw. May kinalaman ka ba? Ayon sa CCTV, noong nakaraang linggo, si Director Wen sa coffee shop ay nagbigay ng design draft. Imposible. Master Fu, mukhang pinagbintangan lang siya. Talaga bang ginamit mo ang design draft ni Xingzu? Ang tao sa video? Halatang ikaw iyon? Gusto mo pa itanggi? kaya pala lagi tayong maling tao ang sinisisi. Ang totoong nagnakaw ng design draft ay si Director Wen. Alam mo ba na ang proyektong ito ay nakadepende ang bonus ng buong kumpanya? Para lang sa sarili mong interes, pinagdusa mo ang lahat. Talagang hindi ako pumunta sa coffee shop. Ito, ang video na ito ay halatang peke lang. Peke o hindi, alam mo sa sarili mo. Gamit ang paraang ito para manira at umangat. At ikaw pa ang nagrereklamo. Kapal ng mukha mo talaga. Secretary Lin, ayoko nang marami pang sabihin. Sundin na lang ang patakaran ng kumpanya. Ninakaw niya ang internal na dokumento na nagdulot sa kumpanya ng direktang pagkawala ng 20 milyong piso. Ayon sa patakaran, dapat siyang tanggalin agad. At kasuhan. Mula ngayon, burahin lahat ng system access niya. Dalhin sa legal department. Oo nga pala, maglabas ng pahayag. Nasa ilalim ng Fu Group, lahat ng kumpanya ay bawal siyang kunin muli. Huwag mo akong tanggalin, Presidente. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Meng Xingzu ako. Madam, naging padalos-dalos lang ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Teka lang. Itong bagay na ito, gusto kong ako ang humawak. Iwan ang tao. Ang nangyari ngayon. Sana, tandaan ng lahat. Tina-target mo ako dahil nagbabanta ako sa posisyon mo bilang direktor? Tama ba? Director Wen, mula nung bagong graduate ka, pumasok ka sa kumpanya namin. Sa panahon na iyon,
nakagawa ka rin ng maraming magagandang proyekt. Sa usaping resulta at karanasan, hindi kita kayang lampasan. Ang iyong pag-aalala ay talagang labis. Alam ko naman, hindi dapat ginawa iyon, pero nakikita kitang gumagaling. Natatakot ako sa'yo na malampasan mo ako. Pasensya na, masyado akong makitid ang pag-iisip. Xingzhu, pasensya na. Ang sinabi namin dati ay hindi dapat naging harsh. Hindi ko na uulitin iyon. Oo nga. Hindi namin dapat sinabi iyon tungkol sa iyo. Pwede mo bang huwag na lang isipin? Hindi naman ako mapaghiganti. Sana sa susunod ay magkaalaman kung ano ang tama at mali. Director Wen, bibigyan kita ng 2 pagpipilian una. Tulad ng sinabi ni Master Fu, mag-resign at umalis. Sa hinaharap, sa ilalim ng Fu Group, lahat ng kumpanya ay hindi ka natatanggapin. Pangalawa, ibaba ang posisyon mo bilang assistant. Gamitin ang iyong karanasan at connections para mabawi ang lugi ng kumpanya. Hindi niyo po ako sisantihin? Madali lang kitang sisantehin, pero ang mga resources na nasa kamay mo ay may silbi pa sa kumpanya. Pipiliin ko ang pangalawa. Sumusumpa ako. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at hindi na ako magkakaroon ng ibang intensyon. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Akala ko sisantehin mo siya sa pamamagitan ng pagsisante. Nagpanggap ka na bilang malupit na boss. Kaya sa kumpanyang ito, kailangang may magpanggap na mabait na boss. Gawin natin siyang maliit na assistant. Hindi siya makakagawa ng malaking gulo. At saka, maaari pa siyang magbigay ng halaga mula sa kanyang network. 2 benepisyo sa isang aksyon. Si Mrs. Fu, ang paraan ng pagbibigay ng awa at disiplina ay mas magaling pa sa akin. Oy, Saan ka? Bumalik ka agad. Noong una, di ba may relasyon ka kay Xingzhu? Bakit ngayon? Nagkakasundo ka naman kay Ruoli? Tito, noong una, para kay Xingzhu, tapat ako. Pero may nangyaring hindi pagkakaunawaan. Hindi kami nagtagal. Sa totoo lang, sa puso ko, hindi ko siya makalimutan. Kung hindi mo siya makalimutan, habulin mo siya. Tatay, hindi po ninyo alam, si ate kamakailan ay may relasyon sa isang trabahador sa construction site na hindi malinaw. Ang kaibigan ko ay personal na nakakita sa kanya sa harap ng civil registry na nag-aagawan. Nakakahiya. Ano? Itong si Xingzhu, napakasutil. Kapag bumalik siya, tingnan mo kung hindi ko babaliin ang mga binti niya. Tatay, ang kuya nating si Juan ay ang Do Group na malaking amo. Paano niya matitiis ang ganitong pagmamaltrato? Dahil si ate ay hindi disente, mas mabuti pa. Pakasalan na lamang ako sa kanya. Mukhang hindi angkop, di ba? Tito, kahit sino ang pakasalan, pareho lang. Dahil ang relasyon nating dalawa ay hindi magbabago. EDC. Hayun? Kung nagkataon, kamakailan medyo gipit ako. Maaari bang... Sige, sakto may kailangan din ako. Gusto ko sanang humingi ng pabor. Tito, Paumuwi na ako. Umuwi ka lang. Nagdala ka ng estranghero. Para saan? Hindi siya estranghero. Ipakilala ko, siya ang asawa ko, si Fu Tingyu. Nagpakasal na kami. Ikaw? Ang pagpapakasal na napakahalaga. Nagpasiya ka ng mag-isa? Ang ipinakilala kong si Manager Guo? Ano ang hindi mo gusto? Kailangan pang mag-asawa ng basta-basta? Ang mukha ng pamilya Meng? Nawala na lahat dahil sa iyo? Tito, pwede nating pag-usapan ng maayos. Ako mismo ang nagtuturo sa aking anak. Wala kang pakialam. Hindi siya. Ate, ang pangit ng paningin mo. Ang dati mong nobyo, si Kuya Wayan, ay malaking amo. Nag-asawa ka ng construction worker. Sino ang pinapahiya mo? Xingzhu, kahit na ang bagay na ito, ikaw ang unang nagkasala sa akin. Pero ako ay napakabuti. Binabati pa rin kita ng kaligayahan. Ngayon na iniisip ko, salamat pa rin sa iyong hindi ka nagpakasal sa akin. Sira ulo mo. Matagal na kaming naghiwalay. Wala kang pakialam sa pagpapakasal ko. Pakinggan mo ang tono niya. Kung hindi dahil sa akin noon makapag-aral ka sa kolehiyo makapasok sa Fu Corporation. Ngayon, malakas ka na, di ba? Dahil sa iyo, natulungan mo ako. Napagtanto ko kung ano ang tinatawag na pangakong walang laman. Pahiram ng 200 piso. Sabi mo, pinapaaral mo ako. Yung 200 piso, matagal ko nang binayaran sa'yo. Ang tuition ko. Lahat ay galing sa pagtatrabaho ko sa kantin. Pinaghirapan ko. Ikaw ay walang utang na loob. Huwag mong kalimutan kung sino ang lumuhod at nagmakaawa sa akin. Ngayon, nagpapakasanto ka na, ha? Lumayo ka sa kanya.
Sino ka ba? Kinakausap ko siya. Wala ka pang karapatan na makialam. Ikaw, na tagalabas. Siya ang asawa ko. Kung pag-uusapan ng tagalabas, ikaw ang walang kaugnayan. Kahit sino pa siya, kailangan mong makipaghiwalay. Bakit? Dahil ibinigay ko sa'yo isang kasunduan sa kasal. Dahil hindi mo gusto si Manager Guo, nagpakilala ako sa'yo ng mas magaling na lalaki. Sabi ni Huai En, si Third Master Fu ay ikaw ang gusto. Hindi ka naman nila hinamak bilang second hand. Yung pumatay sa 3 asawa. Matandang pervert. Siya, noong nakaraang araw, 70 kaarawan niya, katatapos lang. Hindi pa tapos buksan ang mga regalo. Anong yabang mo? Kahit ang handaan ni Old Master Fu, nakikisiksik ka. Hindi ako magpapakasal. Ate, huwag ka ng matigas ang ulo. Makakatulong ka sa pamilya. Ito ay swerte mo. Kapag masaya si Third Master Fu, bibigyan ka ng konti, negosyo ng pamilya. Tatay, hindi ba lahat ay susunod sa'yo at mag-e-enjoy na sa buhay? Xingzhu maagang namatay ang nanay mo. Ako, tatay mo. Pareho akong tatay at nanay sa inyo. Pinalaki ko kayong dalawa. Ngayon, sa wakas nakakuha na ako ng kaunting pera. Kaya magpakasal ka na agad. Kaya dapat kong ipackage ang sarili ko at ibenta para sa pera. Ikaw na bata ka? Ang tigas ng ulo mo naman. Iyan ang pamilya Fu, magpakasal ka doon. Ikaw ay magiging isang mayamang asawa. Ilang tao ang hindi makamit ang ganitong swerte kahit magmakaawa. Tama nga. At nangako ang pamilya Fu na bibigyan ng lupa si Wyon. Kaysa sa iyong pumili ng kontratista ay mas mabuti. Xingzhu, sa hinaharap, ang pamilya Meng ay aasa sa iyong pagtulong. Hindi ako magpapakasal. Rebelde ka. Ako ang tatay mo. Kapag sinabi kong magpakasal ka, magpapakasal ka. Gusto mo ng pera, di ba? Dahil asawa ko si Xingzhu, bibigyan ko ang biyena ng isang kumpanya ng materyales sa konstruksyon. Paano? Manugang, totoo ba ang sinasabi mo? Nagmamayabang ka ng walang basehan. Si Fu Sanye ay mag-aalok ng 1 milyong piso na dote. Ikaw, ang dukha mo. Magkano ang kaya mo? Tay, huwag mo nang patulan yang pulubing iyan. Itong black card, gamit ninyo ito ng walang limit. Ito, imposible ito. Ikaw, trabahador lang sa construction. Paano ka magkakaroon ng Tongyun Black Card? Kuya Wyon, ano ang Tongyun Black Card? Ang Tongyun Black Card ay ang kinikilalang hari ng mga card sa buong mundo. Ang may-ari ng card ay maaaring mga opisyal ng pamahalaan o kaya ay mga bilyonaryo. Sa Beijing, si Fu Ye lang ang maaaring magkaroon ng card na ito. Mabuting manugang. Kanina pa naguguluhan na si tatay. Ang tungkol sa kumpanya. Tay, nalilito ka na ba? Paano magaganap na pakasalan ni Fuya siya? Tiyak na nanakaw ang card na ito. Kung hindi, paano naman tayo papayagan? Gamitin ito ng walang limit. Marami na akong nakitang nagpapanggap na mayaman. Tiyo, huwag kang magpaloko. Inihanda ko na ang lahat para dito. Sa ilang minuto, si Fu Ye mismo ang darating para magbigay ng dote. Tiyak na matutuloy ang kasal. Wala pa akong pahintulot na mag-asawa. Inayos mo na si Fu Sanye na pumunta para manligaw. Duhuayan ngayon? Parang ibinenta mo ako? Para sa ikabubuti mo ito, kapag nakuha ko na ang lupa, tiyak na papahingahin ko ang tatay mo. Dahil sa'yo, baka bigyan ko pa siya ng trabaho. Anong tinatawa mo? Nag-uusap kami ni Xingzhu tungkol sa seryosong bagay. Ikaw, isang construction worker. Huwag kang magpakaarte sa harap ko. Ako na magbubukas ng pinto. Xiaoming ang anak mong babae. Mas maganda pa kaysa sa larawan. Ibigay na ang bride price. Bukas na ang kasal. Sobrang papuri ni Fu Sanye, itong maliit na bagay pumunta pa mismo. Walang anuman, dahil maganda ang dalaga sa paningin ko. Sa araw ng kasal mag-set up ng malaking entablado sa pintuan para mag-enjoy ang lahat. Fu Sanye, bawiin ninyo ang bride price. Hindi ako magpapakasal. Dati na tayong napagkasunduan, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lupa sa Sicheng. Ibibigay sa iyo, pakakasalan mo sa akin ang iyong anak na babae. Ngayon bigla kang magbabalik tanaw. Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Si Fusan? Kung sa tingin ni Sanye ay nawalan siya ng dignidad, baka mas mabuti kung tayo'y mag-usap ng pribado. Sino ka ba? Karapat dapat ka bang makipag-negotiate sa akin? Sanye, matagal nang hindi nagkita. Okay ka lang? Da Xiaoye. Ako, ang matandang alipin, talagang bulag ako. Bago ako umalis ng bansa, ano ang sinabi ko? Ang pamilya Fu ay hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan at mang-api. At ikaw?
Hindi mo lang sinira ang mga patakaran, sinaktan mo pa ang mga tao ko. Da Xiaoye, patawarin mo ako. Ako, ang mababang alipin, talagang hindi ko alam na kayo pala. Aalis na ako ngayon. Aalis na. Sanye, anong ginagawa mo? Siya ay isang mahirap na tao. Tumahimik ka. Ito ang pamilya Fu ang tunay na pinuno, ang panganay na anak ng pangunahing angkan ng pamilya Fu. Da Xiaoye, ang lupa sa Sicheng ay ibabalik ko kaagad. Patawarin mo na ako at bigyan ng pagkakataong mabuhay. San Shu. Matanda na. Panahon na para magpahinga at mag-enjoy sa buhay. Ihatid si Sanye sa probinsya para magpahinga. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang lalabas ng pinto kahit isang hakbang. Ginoo? Ginoo, maawa ka. Tara na. Sandali lang. Manugang, hindi. Fuye, nalinlang din ako. Ano ang nilinlang sa'yo? Niloko ka ba para ibenta ang anak mo at kumita? Binigyan kita ng pagkakataon. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang magmadali. Tara, uminom tayo. Kukunin ko. Ang itinago ko ng 20 taon, Mutai Wine. Tama na. Kanina, tagalabas ang tawag mo sa kanya. Ang saya-saya mo namang tumawag. An, sinasabi ko sa'yo, wala siyang kinalaman sa pamilya Meng. At hindi siya magbibigay ng kahit isang sentimo sa pamilya Meng. Tatay, kanina lang hindi ba para mapakasal ka sa magandang pamilya? Bilang isang ama, sino bang mananakit sa sariling anak? Para sa ikabubuti ko? Para sa ikabubuti ko, ibinenta mo ako para sa lupa at negosyo. Para sa iyong kayamanan. Shingzu? Tatay mali. Tatay ay matanda na at nalilito. Patawarin mo na si tatay. Mula ngayon, si Meng Xingzu at ang pamilya, Meng, ay walang koneksyon. Shingzu, kahit ang sarili mong ama ay hindi mo na kinikilala? Tatay, Lumayas ka, kayo ang may kasalanan nito. Nagsisisi ka ba? ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ka agad nakilala. Kanina, salamat sa pagtanggol sa akin. Ganyan ka tratuhin ni Du Huayen at umiyak ka pa para sa kanya. Kanina, sa loob ng bahay, napansin ko na. Ang tingin mo sa kanya, Anong tingin? wala. Ihatid na kita pa uwi. Hindi ba ikaw ay 2:00? Makikipag-usap sa pamilya Yang tungkol sa kolaborasyon? Magtataksi na lang ako. Fuye, Kay Ginoong Yang kinumpirma ang pulong ng Tu, kailangan bang i-adjust ang schedule? gaya ng dati. Saka, ipagbigay alam mo na sa lahat ng partners, itigil na lahat, ang lahat ng partnership sa pamilya Du. Malapit na 11. Bakit di pa siya umuuwi? Uy, Secretary Lee, nasaan si Ting Yu? Madam, si Fu Ye ay lasing na paulit-ulit niyang gusto kayo makita. Pwede niyo ba siyang sunduin? Hindi ba siya dati? Hindi umiinom ng alak? Sige, pupunta na ako dyan. Kuya Tingyu, uminom ka pa ng kaunti. Ito ay aking espesyal na in-order para sa'yo. Lumayo ka. Bakit ang lamig mo? O kaya ngayong gabi, mananatili ako para alagaan ka. Sino ka ba? Ako dapat ang magtanong niyan. Binibini, ang kamay mo kanina ay nasa asawa ko, anong gagawin mo? Saan ka galing na manok? Wala kang karapatan na pakialaman ako. Sasabihin ko sa'yo, ang relasyon namin ni Kuya Tingyu ay hindi basta-basta. Hindi ko narinig na may balita siyang kasal. Baliw ka! Alam mo ba kung sino ako? Ako si Yang ng Hilagang Lungsod, ang panganay na dalaga. Miss Yang, hindi ka ba tinuruan ng pamilya mo na huwag makialam sa kasal ng iba? Walang hiya ka. Miss Yang, sabi mo kanina sino ang may espesyal na relasyon sa'yo? Tingyu, hindi ka ba lasing? Tingyu, kailangan mong ipagtanggol ako. Ang babaeng ito ay nagpapanggap na asawa mo at binuhusan ako ng ice bucket. Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang humingi ng tulong sa akin? Ako ang iyong kababata.
Siya ang asawa ko. Sa susunod na gawin mo kahit isang hibla ng buhok niya, hindi ako magdadalawang isip na tanungin si Chairman Yang kung ang mga proyekto kamakailan ay masyadong maayos, kaya ang kanyang anak ay may oras na magpakaloka rito. Ting Yu, paano ninyo ako magagawang ganyan? Mahal, Sino bang asawa mo? Kanina, hindi ka ba lasing? Hindi mo ba naiwas yung manyak na kamay? lasing nga, pero dahil sa'yo, binuhusan ako ng isang timba ng malamig na tubig, kaya ako nagising. Pasensya na. Kanina, bigla akong nag-init ang ulo. Okay lang, kahit ilang beses pa, ayos lang. Mukhang lasing ka na talaga. Umuwi na tayo. Ang bigat mo! Tumayo ka na! Bitawan mo na ako, may darating! Huwag kang gumalaw. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Bumalik na tayo. Tatawag ako ng doktor para sa'yo, okay? Footing you, ikaw! Kagabi, nanaginip ako sa'yo. May nunal ka dito. Anong ginagawa nyo? Sa public area, mag-ingat kayo. Lumayas ka. Tingyo. Kung gusto mong mag-away, umuwi ka na lang. Nasa parking lot pa tayo. Sabi mo, ikaw ay isang metro 80 na matangkad. Sino ba ang pinaparusahan mo? Buti hindi ka nilalagnat. Magpapainit ako ng tubig para sa paligo mo. Ikaw na naman? Bakit ka nandito? Habang lasing ako, sinadya mong sumampa sa kama ko. Nagtanong ka pa? Ikaw nga ang humila sa akin. Nagpalit ka ng body wash? Hindi na ito ang paborito kong amoy. Anong pakialam mo sa gamit ko? Bahala na. Ituturing ko na lang na nakalimutan mo. Hindi na kita paparusahan. Oo nga pala. Ngayon, may flower shop sa baba. May outreach. Tutulong ako. Kaya, hindi muna ako uuwi. See? Alis na. Sandali lang. Ano iyon? Kagabi, Talagang blanco ka. Sa totoo lang, wala naman dapat ikwento. Ang pinakamasama ng bantay na magkasintahan sa parking lot. parking lot? Hindi mo ba talaga naaalala? Kagabi, idinagan mo ako sa hood ng kotse. Malamang, sa mahabang panahon, tayo ay magiging usapan ng mga bantay. Talagang hindi ko naaalala. Kahapon, nilagyan ako ng gamot, kaya pinatawag ko si Secretary Lin para sunduin mo ako. Alam mo na pala, nilagyan ka ng gamot at pinasundo mo pa ako. Hindi ka ba natatakot na tayo'y may mangyari? Dahil ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan kong tao. Sige na, pinapatawad na kita. Kaya ako'y wala talagang ginawang kalokohan. Kagabi? Nag-aksyon ka lang bigla. Pero okay lang, tinakpan ko na. Wala iyon. Kagabi. Kinagat kita dito. Tanda mo talaga. Ilang parte lang ang naaalala. Aalis na talaga ako. Punyeta, itong mga traidor. Kuya Wayan, ngayon, hindi lang ang lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang proyekto natin kasama ang pamilya So at Wow, ang pondo ng proyekto, lahat ay naputol. Ngayon, putol na ang pondo, ang bangko ay naniningil na. May mali talaga. Lahat ng tao. Paano nangyari na sabay-sabay silang umalis? Baka si Fuye. Pagkatapos ng lahat, si ate, ang pinakamamahal ni Fuye. Anong gagawin mo? Umakyat siya sa mataas na sanga. Gusto niya akong iwan. Wala kang pagkakataon. Pero ang mga tauhan ni Fuye, ngayon, hinahanap ka nila sa lahat ng dako para gulo.
Kung ganoon, mas dapat akong pumunta. Tiyak na may alam siya. Maligayang pagdating. Ang aming tindahan ay nag-oorganisa ngayon ng mga aktibidad para sa bahay pagtanda. Kung interesado, maaaring suportahan. Shingzu, akala ko na. Mag-volunteer ka sa flower shop. Gusto mo pa rin ang mga ito. Mga bulaklak at halaman. Duhuayen, ang dami mong libreng oras. May oras ka pa para sundan ako. Shingzu, hindi ako pumunta para makipag-away. Ngayong araw, gusto ko lang mag-usap ng maayos. Dito ay para sa mga tao na bumili at magbenta ng bulaklak. Wala nang ibang tatanggapin. Umalis ka na agad. Shingzu, ang mga nangyari dati, totoo, kasalanan ko. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin. Pero may mga bagay na wala akong choice. Walang choice. Gusto mo bang sabihin na noong una ay wala kang magawa? Kaya mo ako ipinadala kay Fu Sanye. Sino ang pumilit sa'yo? Ang mga bagay na ito, wala talaga akong choice. Mahirap ang negosyo ngayon. Ang mga lupa ay mahigpit na kinokontrol ng mga mayayamang pamilya at conglomerates. Kailangan kong magpalit ng resources. Paano naman kayo ni Meng Ruoli? Siya rin ba ay walang choice mo? Hindi ko talaga gusto si Meng Ruoli. Ikaw lang ang gusto ko. Pero noong naghiwalay tayo, hindi mo na ako pinansin. Kailangan ko lang sa harap mo maghanap ng atensyon. Kung handa kang maghintay sa akin, hanggang sa malagpasan ng kumpanya ang krisis na ito, siguradong magiging marangal kitang pakakasalan. Duhuayen, ang bibig mo. Bukod sa mga ako ng malalaking bagay, ano pa ang kaya mong gawin? Akala mo ba bata pa ako? Shingzu, seryoso ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Congratulations. Masasaktan mo lang ang sarili mo. Ang taong pinakamahalaga sa'yo. Shingju, sa pagkakataong ito, hindi ako pumunta para makipagbalikan. Gusto ko lang humingi ng tulong sa'yo. Paano? Di na ako makabuo ng lambing. Ngayon, seryoso na tayo. Shingzu, pwede mo ba akong tulungan? Kumbinsihin si Fuye. Kung patuloy niya kaming apihin ng pamilya Du, hindi na talaga kami mabubuhay. Karapat-dapat lang sa pamilya Du iyan. Ngayon, alam mo nang humingi ng tulong sa akin? Umalis ka. Peste kang babae. Talagang matigas ang ulo. Kuya Y, kamusta ka? Hindi ka naman inapi ng ate ko. Bakit naman niya ako aapihin? Gusto niya nga na tulungan ako. Pero may ginagawa siya, kaya wala kaming oras para mag-usap ng masinsinan. Ako, ngayon ay may napakagandang balita na sasabihin sa iyo. Ano na naman ang pakana mo? Nako naman. Ito ang 2 tiket na ibinigay ng tatay ko para sa VIP auction. Nalaman ko lang. Ang financial tycoon mula Europe, Mr. Chris White, ay dadalo rin. Totoo ba? Iyon bang kumokontrol sa kalahati ng Swiss Bank sa ilalim ng pag-atake ng Fu Corporation hindi pa rin natatalo, Mr. White? Siya nga. Balita ko, pupunta siya sa Viking ngayon para pumili ng strategic partner sa Asia Pacific. Kuya Y, kung makakonek tayo sa kanya, hindi na tayo matatakot sa Fu Group na harangin tayo. Ikaw talaga ang aking lucky charm. Pumili ng damit. May auction mamayang gabi. Samahan mo ako. Ayaw ko. Ang mga antigong bagay na iyon, hindi ko maintindihan. Nakakainip. Sino bang nagsabing intindihin mo? Pumili ka lang ng gusto mo. Basta, bid ka lang. Talagang mapagsamantalang kapitalista. Sige na, magbihis ka na. Maganda ba? Ito, masyado bang maarte? Hindi maarte ang damit. Ikaw ang sobrang ganda. Tara na, huwag mahuli. Sandali lang. Mamaya, may kailangan ba akong tandaan? Natatakot ako na baka magulo. Tandaan mo lang na maging confident dahil ikaw si Mrs. Fu. Mr. White, bakit ka napunta rito? Tiyak na darating para bumati sa akin. Si White ba iyon? Bakit siya nakatitig sa akin? Kilala mo siya? Ang layo mo sa akin. Siyempre, kailangan niyang tumingin ng marami sa iyo. Anong ginagawa mo? Siyempre, tinuturuan kita. Paano maging Mrs. Fu? Mr. White ako. Matagal na tayong hindi nagkita. Hi Chris, matagal na tayong hindi nagkita.
Siya ba ang asawa mo? Kung ikukumpara sa litrato, mas kaakit-akit. Salamat sa papuri, Mr. White. Chris na lang. Noong nakaraan sa Zurich, yung proyektong pinag-usapan natin. Magsisimula na ang auction. Pumasok na tayo. Unang lote. Kuwintas na Pigeon's Blood Ruby. Panimulang bid ay 3 milyon. Gusto mo? 5 milyon. 5,500,000. 8 milyon. Masyadong mahal. Bagay na bagay sa palda mo. Susunod, Ming Dynasty, na asul at puting porselana. Panimulang bid, 15 milyon. Mag-retouch lang ako. Kuya Wyan, saan ka pupunta? Ayaw mo na ba ito? Si Mr. White ito, paborito niya. 5. Gusto ni Mr. White. Pero kaya ba ng pamilya Du na bilhin iyan? Mr. White, taga-Do Corporation ako, Meng Raleigh. Yung para makuha ang lupa, walang pinipiling paraan ang du. Sobrang gusto naming makipagtulungan sa iyo. Narinig ko first time nyo sa biking. Bakit hindi ako mag-guide sa iyo ngayong gabi? Ipakilala ko sa iyo ng personal, ang mga katangian ng biking. Hindi na kailangan Mrs. Fu ay ipinakilala na sa akin ilang magagandang restaurant. Ang ate ko siya. Wala akong interes sa mga bagay mo. Ikaw itong gumagamit ng maliit na taktika na babae. Mas mabuti nang huwag nang lumitaw sa harap ko. Ikaw at si Ginang Fu, hindi mo siya kayang pantayan. Paalam na. Buisit. Si Meng Xingzhu ay hindi ba? Umaasa lang sa suporta ni Fu Tingyu. Anong klase ng tao ang lumalapit sa kanya? Sandali, Xingzhu, mag-usap tayo. Ginoong Dumei, kailangan ka ba? Huwag kang ganyan, parang estranghero. Juhuayan. Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Anong itsura? Para kang asong nawalan ng amo. Mga matatanda na tayo. Ano pang laro ang gusto mong laruin? Hindi mo makalimutan ang nakaraan pagkatapos ng breakup na drama. Xingzhu, totoo, naging gago ako noon. Pero hindi ko sinadyang mandaya. Si Meng Ruoli ang nangakit sa akin. May dahilan din ako. Inilagay ba niya ang kutsilyo sa iyong leeg para pilitin kang mandaya? Xingzhu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Bitawan mo ako, nakakadiri ka. Xingzhu, walang perpektong tao. Nagkakamali tayo. Xingzhu, hindi mo pwedeng dahil sa isang pagkakamali itakwil ang ating 5 taong relasyon. Juhuayan, bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Xingzhu, puno ang isip ko sa iyo ngayon. Ako at si Meng Ruoli iyon ay para lang sa palabas. Kung hindi dahil mayroon siyang mayaman na kaibigan, bakit ko siya magugustuhan? Pagpapanggap lang. Marami akong ginawa para sa'yo. Isang salita lang, pagpapanggap lang. Juhuayan, wag kang magkunwari. Naniniwala ka ba sa sarili mo sa sinabi mo? Xingzhu, makinig ka sa akin. Alam kong mali ako. Si Fuye? Ano ba siya? Ganito na lang. Kung gusto mo, iwan mo siya. At bumalik ka sa akin. Juhuayan, bitawan mo ako. Fu Tingyu, mas mabuti pa siya sa'yo ng 100 beses. Ayokong ikumpara ka sa kanya. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan sa puso ko ikaw pa rin. Kapag nagkaroon na ako ng kapangyarihan, bibigyan kita ng perpektong kinabukasan. Magsisimula tayong muli. Perpektong kinabukasan? Si, bitawan mo muna ako. Tutulungan kita. Napakagaling! Alam ko na, ikaw ang aking munting swerte. Xingzhu, kapag nagkaroon na ako ng kapangyarihan sa hinaharap, tiyak na magkakaroon tayo ng napakagandang kinabukasan. Pero ang kumpanya ko ngayon ay tinamaan ng husto ng Fu Corporation. Kailangan ko si Mr. White. Tulungan akong maging kasosyo sa Asia Pacific region. Maaari mo ba akong irekomenda sa kanya? Si, pero may kondisyon ako. Kailangan mo munang makipaghiwalay kay Meng Ruoli. Ako si Meng Xingzhu. Hindi ako magiging third party. Ito, Paano hindi pwede, Eddie, wag? hindi pumapayag ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nakasecure na ako ng aking posisyon, pakakasalan na kita agad. Hindi kita pababayaan. Sige, tingnan natin kayo ng lalaking ito kung paano matatapos. Meng Xingzhu, ikaw na, walang hiyang babae. Naglakas loob kang mangakit dito, aking Kuya Wyan. Rolly, tumigil ka na. Sinasabi mong tumigil ako. Anong sinabi mo? Tinutulungan mo na naman siya. Ruoli, pakinggan mo. Hindi ako ang umakyat kay Du Huayan.
Ang iyong kuya YN ay lumapit sa akin na parang aso. Nagmamakaawa, bigyan siya ng pagkakataon, makipagbalikan sa kanya. Kung hindi mo siya sinadyang inakit, bakit siya mag-aalangan? Ikaw na walang hiya, na babae. Ngayon, bubulutin ko ang mukha mo. Kailangan ba ng asawa ko na mangakyat ng ganitong klaseng tao? Fuye, Mukhang ang Do Group ay masyadong komportable ang buhay. Si Meng Xingzu nga. Ang naunang umakit sa boyfriend ko. Kailan siya dumating? Yung mga sinabi kanina, hindi kaya siya nagkamali ng intindi? Humingi ka ng tawad sa sinabi mo kanina. Fuye, patahimikin mo ang galit mo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Nakapag-usap na ako at si Xingzu at naayos na namin ang usapan. Sino bang nagsabi na pwede kang magsalita? Fu Xiao. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Ang asawa ko ay mabait ang puso. Hindi ibig sabihin na madali rin akong kausap. Pasensya na, ate. Kanina, hindi dapat ako nagsabi ng mga ganoong salita. Patawarin mo ako, pakiusap. Tama na, pinapatawad na kita. Tara na ngayon, sa wakas nakita si Mr. White ay isang napakasayang bagay. Huwag mong hayaang ang mga taong ito makagambala sa ating kasiyahan sa auction. Xingju, yung bagay sa pagitan natin. Du Huayan, hindi ko kailanman naisip na makipagbalikan sa iyo, pumayag ako sa iyo, para lang makuha ang iyong totoong sasabihin. Ito rin ay para maintindihan ng ilang tao kung ano ang iyong tunay na pagkatao. Ang pagtataksil na ginawa mo sa akin, hindi mo ba akala na ang ilang matatamis na salita ay makakalimutan ko? Hindi mo rin gustong sa harap ng maraming partners. Nahilahin ka palabas dito, di ba? Tara na. Bob Arrow. Ano bang kabaliwan mo? Ako ang baliw. Narinig ko lang. Ginagamit mo lang ako. Pagkatapos malagpasan ang pagsubok na ito, iiwan mo na ako. Pakasalan si Meng Xingzu. Ruoli, naiintindihan mo ba ang plano ko? Para lang patatagin si Meng Xingzu, para tumulong sa kumpanya ko konti lang. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Sabi mo lang kanina, si Meng Xingzu ang tunay mong mahal. Du Huayan, isa kang talagang tunay na Bob Arrow. Hindi yan ang akala mo. Xingzu, may halaga siya. Si Mr. White ay makakapagbigay ng koneksyon na kailangan ko. Alam mo ang sitwasyon ng kumpanya ko. Gusto mo bang maging pulubi tayo at tumira sa kalsada? Ha 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 ha! Hindi pwede yun. Pakakasalan mo ba talaga ako? Oo naman. Kailan ba kita dinaya? Huayan, naniniwala ako sa'yo. Pero si Meng Xingzu ngayon, nagsisi na siya. Si Mr. White, hindi na natin siya maasahan. Ano na ang gagawin natin? Ang pamilya Fu ay nasa Hilaga. Makapangyarihan sila roon. Subalit ang buong mundo ay hindi lang Hilaga. Kapag nagkapera na ako, magsama tayong mag-abroad. Magsimula muli. Anong ginagawa mo? Dahil pinakasalan mo ako, ikaw ay akin na. Paano magkakaroon ng iba sa puso mo? Nagkamali ka sa nangyari kanina. Ako ay sinadya kong paikutin sila. Para mag-away-away sila. Para marinig lang ni Meng Ruoli. Noong huling pagkikita sa pamilya Meng, bakit ka umiyak para sa kanya? Pamilya Meng? Ano bang iniisip mo? Umiyak man ako, para sa sarili ko. Bakit may ganoong pamilya? Ikaw naman, bakit mo ako minamadaling paalisin? At ayaw mong sumama pa uwi? Dahil nag-smudge ang makeup ko. Sino bang may gustong makita ako sa ganitong kalagayan? Mr. Fu, hindi naman. Nagsiselos ka, di ba? Ginoong Fu, hindi naman siguro nagsiselos ka? Nagseselos talaga ako. Mula ngayon, iiyak ka lang para sa akin. Sinong iiyak para sa'yo? Mayabang. Kalihimlin, ipaalam mo, gagawin kong bangkarote agad ang pamilya Dusige. Gagawin ko na. Kuya Huayan, anong nangyari? Ang iyong bank card, bakit lahat ay na-freeze? Ang Du Corporation ay bangkarote na. Ano, ang bagong kotse na gusto ko, hindi pa nababayaran. Si Fu Tingyu. Sabi ko na nga ba nung araw ng auction, paano siya madaling pakawalan kami?
para pala maghiganti mamaya, Ruoli. Maaari ba tayong iligtas ng kaibigan mo? Hindi pwede. Kapag nagutos ang pamilya Fu, sino pa ang magtutulong sa atin? Lin Tei, Meng Xingzu. Kasalanan niya lahat. Oo, kasalanan ni Meng Xingzu. Dapat akong pumunta at singilin siya. Ang proyekto ng Huo's Resort. Sa wakas, natapos na. Gusto mo bang kumain ng hotpot mamaya? Para magdiwang tayo? Pero ibigay mo muna sa akin ang telepono. Para saan ang telepono? Si Du Huayan at si Mang Ruoli nawawala. Para sa kaligtasan mo, nag-set ako ng speed dial para sa'yo. Pindutin ng 3 beses ang unlock button. Automatikong tatawag sa akin. Kahit anong ginagawa ko, pupunta ako sa tabi mo. Sa liwanag ng araw? Naglalambingan kayo? Kasal na mag-asawa. Ano naman kung maglambingan? Naiinggit ka? Huwag kayong masyadong OA. May boyfriend din ako. Magandang araw, Sir Fu at Ma'am. Mula noong nakaraang insidente, Wen Feifei, parang ibang tao na siya. Mabuti na nagbago siya. Hindi na ako makikipag-usap. Kung magtatagal pa, wala nang sariwang gulay. Alis ka na. Tara na. Sige, maglambing pa kayo. Sandali lang at hindi na kayo makakatawa. Ang karne ng baka na binili ko sa pagkakataong ito, mukhang okay naman, pero mas mahal kaysa sa huling binili ko. Basta gusto mo, pwedeng bilhin ang buong supermarket. Nag-aaksaya ka na naman ng pera. May emergency sa kumpanya. Sasagot ako ng tawag. Oh, see. Tagal na kitang hindi nakita, Xingzu. Hindi inaasahan na mahuhulog ka sa aking mga kamay. Du Huayan. Ang kidnapping ay isang mabigat na krimen. Wala na akong lahat. Ano pang kinakatakutan ko sa mabigat na krimen? Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mapupunta sa ganitong sitwasyon? 50 milyon. Bigyan mo ako ng 50 milyon. Pakakawalan kita. Itong maliit na halaga, para kay Ginoong Fu, ay isang maliit na bahagi lamang. Akala mo ba si Futing Yu ay matatakot sa banta mo? Kapag nalaman ni Master Fu, syempre sa unang pagkakataon papatayin ako. Pero ang itim na card ni Amo Fu, nasa iyo. Maaari mo itong gamitin, anumang pondo. At hindi mo kailangang sabihin sa kanya. Ngayon, ilipat mo agad sa akin ang pera. Huwag mong subukan tawagan ng pulis o si Futing Yu. Sinasabi ko sa'yo, mag-book ka ng 2 ticket papuntang Southeast Asia. Kapag ligtas na tayong nakalabas ng bansa, natural ka naming pakakawalan. Hindi pwede. Hindi ako maglilipat ng pera. Sige, kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang isang tao. Xingzu, Dinukot mo pala ang tatay ko. Ang dati niyang pinakamamahal ay kayo. Ang gusto niya ay pera ko. Ano? Ngayon, gusto mo nang sumunod sa akin? O kaya, maglipat ng pera ngayon? O kaya, putulin ang isang daliri niya? Huayan. Pamilya naman tayo, di ba? Pakawalan mo na si Tito. Pamilya, kung walang pera, sinong magiging pamilya mo? Kayong dalawa, masasama. Ako ang bulag na itinuring kayong kayamanan. Tumahimik ka, matandang gago. Huwag mong sipain. Kahit papaano, tatay mo siya. Tito, masasama kami. Anong klaseng tao ka? Dati, para sa pera, ibinenta mo pa ang sarili mong anak. Ako, kasalanan ko. Ako ang nagpasimula ng masamang halimbawa. Ako ay ginawa ng aking mabuting manugang na parang aso na inilapag sa lupa. Karapat-dapat lang sa akin. Xingzu, tatay, mali ako. Paglabas natin, pangangalagaan kita ng mabuti. Tito, medyo huli na para magsisi, di ba? Dati, ikaw ang nagdala kay Xingju sa mga kamay ni Third Master Fu. Paano, gusto mo na ngayong maging mabuting tao? Oo, hanggang sa huling sandali, nagpapanggap ka pa ring mabuti. Inalagaan mo ba kami dati? Ngayon nagsasabi ka ng magaganda. Xingzu, tatay, pasensya na sayo. Ililipat ko.
Pero mangako ka sa akin. Pagkatapos kong ilipat, dapat niyo akong pakawalan. Bilisin mo. Tay, hindi mo lang ako ginawa ng masama. Ginawan mo rin si Ruoli ng masama. Noong bata siya, nalason siya sa pagkain. Ayaw mong gumastos. Hindi mo siya dinala sa ospital, kaya halos mamatay siya. Demonyo siya. Dati, bakit hindi ka na lang namatay? Hindi ako mamamatay. Pero ikaw, hindi sigurado. Makikipag-away ako sa iyo. Du Huayen, huwag kang masyadong magmalabis. Ako ang sobra, Meng Xingju, huwag mong kalimutan. Si Fu Tingyu ang sumira sa pamilya ko. Kasalanan mo iyan. Bakit mo ako gustong gamitin para mambola kay Fu Sanye? Bakit mo inakit si Fu Tingyu? Bakit hindi mo na lang nagsilbi kay Sanye? Para lahat ay magkakaroon ng magandang buhay. Mag-transfer ka agad sa akin. Du Huayen, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Ngayon sapat na ang aking pagsisisi. Dapat, hindi na lang kita nakilala. Kaya, bibilang ako hanggang 3. Pagkatapos, papatayin ko muna ang tatay mo. Pagkatapos ay ikaw. Meng Xingzu. Akala mo ba dadating pa si Fuye para iligtas ka? Ngayon, sa labas ay puro mga warehouse na parang container. Hindi ka niya hahanapin. Xingzu, mag-transfer ka na. Iligtas mo si tatay. Ayaw mamatay ni tatay. Tama, mali si tatay. Mula ngayon kahit anong gusto mo, gagawin mo. Hindi na kita pakikialaman. Tigil. Bitawan mo ako. Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Parang sinabi ko na. Huwag mong galawin ang asawa ko. Ano ang gusto mo? 50 milyon. Hindi, 100 milyon. Bigyan mo ako ng 100 milyon. Kung hindi, papatayin mo siya. Isasama ba siya? 10 milyon lang ang halaga niya. Hindi pwede. 100 milyon. 100 milyon. Kahit 1 sentimo, hindi pwedeng kulang. Du Huayan, ikaw ay isang walang kwenta. Huwag mo akong saktan. Huwag. Fuye, maawa ka. Mali ako. Pakiusap para sa... Manahimik ka. Tigil. Tawagan ng abogado para asikasuhin ito. Siguraduhin na mabigyan sila ng mabigat na hatol. Fuye. Xingzu, Tungkol sa kanya, dalhin sa ospital. pinatawad niyo na ba ako? Simula ngayon, si tatay ay titiyakin na magkaroon tayo ng magandang buhay. Iniligtas ka namin dahil ayaw naming makakita ng isang buhay na mawawala. Hindi iyon nangangahulugang pinatawad ka namin. Mula noong ibigay mo ako sa Third Master Fu, ang ugnayan nating mag-ama ay naputol na. Sa susunod, ingatan mo ang sarili mo